Learning System or AL student who was found dead in President Quirino Sultan Kudarat last Wednesday afternoon, November 6. Police Major Jo Marie Cua, President Quirino Chief of Police, reported that a farmer discovered her body in a cornfield in Barangay Tinaungan. The victim, known as Princess, suffered a fatal head wound, her hands were bound, and her mouth gagged. Police also stated that prior to her death, 3 young men on a motorcycle reportedly picked her up from her home. The President Quirino Municipal Police Station is intensifying its investigation to identify and apprehend the suspects. And for the national news, activists ring bells for freedom of jailed journalists and Tacloban 5. In observance of the International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists, community members and activists held a bell-ringing protest demanding freedom for community journalist Frenchie May Cumpio and 2 others detained since February 2020. Known as the Tacloban 5, Cumpio, lay worker Mariel Domiquil, and activist Alexander Abinguna were arrested in Tacloban City on charges including illegal possession of firearms and explosives. Cumpio is set to testify in a Tacloban court on November 11 to defend herself against these charges. The rally highlighted concerns over the treatment of journalists and activists and called for justice and protection of press freedom. And now for the campus news. Cookout 2024 rekindles activism, solidarity with leaflets. Jenny Caloquias has the further details. This serves as an act of encouragement to the members of the university community to join the event, which promises to be a significant demonstration of student activism and solidarity. The leaflet features Teacher Rodriguez's 5-step process for ousting a repressive leader, offering a strategic guide for individuals and groups seeking to challenge authoritarian rule. These steps emphasize mobilizing public support, creating a unified front of resistance, utilizing nonviolent tactics, gaining international solidarity, and finally, seizing political momentum to force a change in leadership. In line with this, the Cookout celebration urges its participants to raise their voices and be loud, signaling a call for collective action and protest against current governance structures perceived to be undermining the country's autonomy. The long-running tradition of Cookout in UP will have a major comeback tomorrow at 5 p.m. at the UP Cebu grounds, featuring performances from guests and students in the Bandahan, Rampahan, Panulaan, Sayawan, and Kantahan segments. Jenny Caloquias, DYUP Sugbo, Kauban mo. Speaking of UP Cookout, don't leave our broadcast just yet as we have a very special guest cooking with us today. Hoy Grace, stress man kay katanawon, okay ra ka? Lagi? Lately, Faith ba? No-overwhelmed ko sa akad, sa family. Ako na pa dyan sa dorm. Life has been troublesome. Taon pud sa kong beshi, uy. Kasuway nakag-talk ana with someone. Mental health is really important, you know? Oo, pero how ka ba asa mo start? Plus, napad yung stigma around it. Lagi. Maunang sugda na tugsulo nga part pud ang mental health sa atong overall well-being. Unsang man ako pagsugod? Daghan og resources nga pwede nimo maduulan. Parihas anang community centers, hotlines, og support online. You don't have to go through this alone. Sakto jud ka, Faith. Sa mga panahon nga di ta kabarog, maybe it's time to take that step and reach out. End the stigma, speak your mind, and will mind what you speak. You're listening to Sai Ayo UP Cebu, your daily dose of fresh news and updates. Explore the heart of UP Cebu and beyond its commitment to bringing relevant and timely information. Stay in the know with Sai Ayo UP Cebu, the beat of campus, the pulse of news. And now we're back. You're still listening to Sai Ayo UP Cebu. Time check is 10:54 in the morning. And we have here live in the radio booth
Grover Perez, Lawwood 2024 Logistics and Technicals Committee overall head. Good morning, Grover. Thank you so much for accepting our invite in today's broadcast in Sayayo, UP Cebu. Can you introduce yourselves to our fellow listeners, both online and on demand? Sige. So, sa pagpailan no, ako dahil si Grover Perez ang Logistics and Technicals Committee overall head for the incoming UP Cookout 2024. Also the chairperson of the UP Cebu University Student Council. All right. First off, no, could you describe the logistical preparations nga karon nga nagkaduol na jud ang UP Cookout nga that go into organizing usa kani ka overnight nga event to think, no, like UP Cookout? Sige, so kana no kay starting jud sa preparation sa cookout kay nag-start pa jud ni siya ever since August. Unya sa Logistics and Technicals Committee kay aside from kana pag-contact sa mga supplier for the lights and sounds and technicals nga set up for the cookout kay mas amo ang work kay coordinations, documents and legwork jud. So we've been coordinating with different offices such as Barangay Lahog, Kamputhaw, City Hall, CMO, SSU, and the Office of the VCA para kana pag-ensure nga natay ma-procure nga noise permits kay for security po sa kana nga event, ato ang mga marshals nga i-designate throughout the event para safe ra pud ang kanang ihandagan. So naipadala nga mga people here from mga tanod from the barangay na po tay mga personnel from the CCTO, Cebu City Transportation Office, and also different personnel from the Safety and Security Office here sa UP Cebu. So kana siya in terms po sa maintenance and kana cleanliness during the entire event kay naputay coordination with CMO, so naput sila i-deploy na personnel. So basically work jud sa logistics is for preparing as much as possible covered ang tanang potential points kung asa para ma-ensure jud nga smooth ang dagan sa entirety of the event. So kana siguro. So I've heard nung part of the proceeds sa UP Cookout kay mugo sa Karapatan, Central Visayas. So with that being said, how are logistical arrangements man made to ensure nga smooth ang dagan sa donation collection o sa transparency? Sige. So kana no kay we've been constantly in communication man pod sa Karapatan Central Visayas nga spokesperson si Sir Dennis Abarientos unya with regard pod sa kanang collection sa money. So when we mean nga tanang proceeds ay ang proceeds sa cookout kay moadto jud sa beneficiary nato kay pasabot ana nga since non-profit man jud ni siya nga event, so tanang money nga ma-generate after the event such as from concessionaires, the sponsors, the ticketing kay dito jud na padulong tanan sa beneficiary which is ang Karapatan. And with regards po sa kanang mga donations kay giman na siya sa ato ang finance committee, so composed na siya sa computer science ay representatives from the computer science guild and also the council's own finance and logistics committee. So personally po kay ang ako man itong account details, bank account details, GCash details ang i-publicize for donation channel. So kana personally maka-keep track ra po sa cash inflows nga moabot o kanang ato ang ipadala for Karapatan sa All right, it's very wonderful no to. So kani personal na lang a question. Unsa man imong mga personal hopes or expectations for UP Cookout 2024 nga especially nga usa ka Logitech head and unsa man imong giay nga standard for the flow of the Logitech karon sa cookout? Kana no kay ang isa jud sa ingana nga perspective kay isa jud sa ato mga biggest hopes for cookout kay smooth jud ang iyang dagan. Hopefully nga dili nga wala ra kay kakulian in terms of kanang logistics and technicals nga tanang covered ra ang tanang areas nga possible nga nay kakulian and kana hopefully nga ang tanang people kay mag-enjoy and kana effective ang iyahang avenue as a means to kana ipaambit pod ang ato ang campaign sa Cookout 2024. So kana siguro. All right. So ang ato ang pag-prepare no for Cookout kay dili ra ni alang-alang para sa atong mga estudyante kundi sa
sa bigger pa jud nga community, which is ang atong naa sa Masa nga ato ang mao jud ni ang purpose unta sa cookout nga para kining kanila atong mga campaigns o calls, and mananawagan kami sa mga kaestudyantihan sa mga eskwelahan ng bayan og from outside UP Cebu nga ambit makiglambigit sa atong UP cookout. Ugma na ni Grover, no? Kuha ni siya. Ugma na jud sa mga grabe na kay preparations karon ang Logi and Tech nga committee kay together with the volunteers, performers, mga organizers kay puspusan na jud ang pagpangandam para sa kani nga kalihukan. So thank you so much Grover Perez, our overall head of Logistics and Technicals Committee. Thank you very much for gracing us with your presence here in Sayayo UP Cebu. And now for the latest updates in sports, Cebuano boxer Christian Araneta set for December comeback. Francine Chavez has the news. Top-ranked Cebuano boxer Christian "The Bomb" Araneta will make his highly anticipated return on December 11th, ending a year-long hiatus. Araneta has been sidelined since January 24th after suffering a severe left wrist injury in his last bout against Arvin Magramo. The injury came shortly after Araneta's impressive win in the IBF World Light Flyweight title eliminator at New Star Resort and Casino. His return match will take place at the Omega Boxing Gym in Mandawi City, headlining the Combati 18 fight card, though his opponent has yet to be announced. Francine Chavez, DYUP Sugbo, Kauban nimo. And for the latest chicas in the world of entertainment, Binny and Blooms reunite in emotional docu-series. What's Up Blooms Part 2 of Binny's docu-series Here For You drops today, November 8, 2024 on I1 TFC after the success of Born to Win. This chapter explores the strong connections that keep the girl group grounded. Created by ABS-CBN's Jeff Canoy, Here For You takes a deep dive into Binny's sisterhood, their love for family, and the special bond with Blooms across the country. It's a reflection on the journey filled with moving moments and exclusive behind-the-scenes clips, including the regional tour meeting fans face-to-face. With lyrics from their song Look Around, Canoy says this chapter reminds us that the journey may be tough, but it's the ties that keep us strong. Also known as the nation's girl group, Beanie is gearing up for their grand Beanieverse concert, and fans are expecting for more of their content and unique charisma to shine. So Blooms, are you ready to go deeper into the Beanie experience? Tune in and don't miss out. And now for the recap. 17-year-old girl found dead in Sultan Kudarat, family called justice. Activists ringed bells for freedom of jailed journalist and Tacloban 5. Cookout 2024 rekindled activism, solidarity with leaflets. Cebuano boxer Christian Araneta set for December comeback. And Binny and Blooms reunited in emotional docu-series. And those were the top stories for today's broadcast. Sa akong gigon ganihan, no, nagkaduol na jud ang UP Cookout. So personally, nadyo ko yung mga involvements ani kay usa ako ka volunteer and performer. So mo nang makita lang kitang tanan, mga scholar ng bayan ug mga outsiders of UP Cebu. Kay after aning cookout, kay balik na pud og klase, pero nagkaduol na sad ang ato ang break sa SEM, no? And with that being said, mga kauban, 47 days to go na lang, Pasko na, and also sa akong giyon ganiya, few hours na lang ang nahibilin or one day kapindi ay before UP Cookout, di ba?
Once again, this has been Omi Igot. Thank you for listening to Sayayo UP Cebu, the beat of campus, the pulse of news. DYUP got ubay mo. Aber mas gwapa ang uban, ikaw gihapon ang gusto kong masipyatan. Bisag sirado man ang imo ang pultahan, naara kos gawas. Masunuron man kunta, apan nambot nga nung gahi ko ko aning gugma. Bisag imo kong buhian man o kapila, di ko muling kawas. Kay kining tukmod sa kapalaran, kasagaran mag-agad sa kakusgan sa desisyon nga tuang barugan. Isaan na kung nga ikaw lamang bas hindi ay mababaan. Gahigo, bisag sirado. Gahigo, wana ko'y lain ni kaingon pa, kung bawal na musukol di gumantutan ng multa. Ako kang dagon bahala, nagkapila pa kung mapilis akong mga unang pusta. O ugali na ape matilog sa imong gugma, gaigin kayon para buhato ng musik ng mga unta. Pero naanay laing ng dagan-dagan sa imuhang huna-huna, adam ko nga makiglumba. Hangtod karong na kung dugha naglatagaw, ako'y pinakaswerte basta makitan kas paglakaw. Bahala gini nga akong kalipe kay mabaw, maunay pasabot nga ang pagbati ko kay laom. Nga hangtod karon mo maupos, niabot na sa punto nga sa langit na akong namubos. Kay pangandi ko taon, matagaan ng baon, ng buhay ko nga anak, ngaliwat sa mong naong. Kay kabot na nga ang tukod sa kapalaran, wala breta na nalaman ko kung sa'y makita ko. Pero ako ang biya ko nga ang alaw mo abot, na ang imong iya ko kung paabotin kaya ko. Kisaan na kung nga ikaw, igiminaw sa imo mo katahong bisag kapila. Balihan akong salina ka sa imo, ragi hapon ko padong. Kay ikaw kapalaran, kasagaran mag-agad sa kakusdun sa desisyon nga tuwang barugan. Saan na kung nga ikaw lamang bas hindi ay mababaan. I'm always flexing. Isaac pinamay, mura sa kagswito da, bugo man di ay. Di mi kasabay, mura sa kakinsada, wa kaya ngay. Samog kay kagnaw, samog katanaon, ay pag inamaw, storya rang galabaw. Isaac pinamay, mura kagsikinsada, wa kaya ngay. Ay palabi, dagan kay kag arte, wa kay agi, ay pag pinagrabi, ay pag pinamay,
sa tinud anay. Klaro kay kabay, mananap kami natay. Dato daw siya do, pero kaon dilata. Check in sa McDo, nya gabaw no ginata. Feeling importante, wa kay Silvia, wa bisbig ka. Plastic kang dako, imo naw kay dili malata. Uy, giatay, ikaw na lagi. Ikaw na ang pinakamaayo, ang pinaka-cool, pinaka-dato, pinaka-grabe. Bogo ka, pinamay kay kang dako. Feeling sweet to bogo di ay. Ulis inyoy, naamor bagtak lamok. Ay sig pinamay, mura sa kay sweet to da, bogo man di ay. Di mi kasabay, mura sa kakinsada, wa kaya ngay. Samog kay kagnaw, samog katanaon. Ay pag inamaw, storya rang galabaw. Ay sig pinamay, mura kag si kinsada, wa kaya ngay. Buto-buto ang dughan ko, bisan og makakita lang ko sa imuhan. Buko-buko, hay nako, please ay naog usa pagkita kay makita unya nimo unsa ko. There's no stopping me kung makilig-kilig, kung tatagwa diri sa sud sa akong utok. Utok na gamay na lay ko ang hapit na ko mabuang. Kay my head says no, but my heart says oh, lagi. Tanga tingali ko
mata ko magmaoyapan. Ay parkod ka na. Naanabay pares ang tanan. Kay ani ako nga nagbuhat kinsay pwedeng makauban. Di pa nimo mapantayan. Ning nangigi kong mga mata kung kamo na'y magkauban. Asa naman lang yuta ani butang pildi ibog lang. Suya lang sa tato basin rabo abot puhon ng para nako sa pagkakaroon mga umbrella ko. Tatanan kipili o gihigog masamtangan ni ako'y nahinay kikalimtan lang. Tatanan kipili sa adlaw samtang way laing gihambinig dughan ko kundi ikaw. Salamat na lang sa tanan. May nalangog nga tay na agian. Apan matagkaroon unya agit ning tanan sa kong kiliran. Asa naman lang yuta ani butang pildi ibog lang. Suya lang sa ko basin ramo abot puhon ng para nako sa pagkakaroon mga umbrella ko. Tatanan kipili o gihigog masamtangan ni ako'y nahinay gikalimtan lang. Tatanan kipili sa adlaw samtang way laing gihambining dughan ko kundi ikaw. Salamat na lang sa tatanan kipili o gihigog masamtangan ni ako'y nahinay gikalimtan lang. Tatanan kipili sa adlaw samtang way laing gihambining dughan ko kundi ikaw. Salamat na lang sa tanan. Pangandoy ka lang. Gibuhat na nako tanan. Salamat na lang sa tanan. Salamat na lang sa tanan. Salamat na lang sa tanan. Makita ko si mong mata pagkamalipayon mo, ug makita mo sab nga pagkamalipayon ko. Nagkuyog mo niya. Ug kuyog po nimo siya kinsay magtuo nga walang natudangha ang atong napatigsa. Usap Sulti pa lang ka na imo kong gihigugma, ug sayod pa lang ka ikaw na sukat sa una.
Malipay kung nakita ta. Nakatago sa iyong mga ngiti nang may gusto kang sabihin. Pwede bang sabihin mo na yun lahat-lahat sa akin? Huwag kang mag-alala, hindi ako tatawa. Pakikinggan kita dahil sa totoo lang, hinihintay ko na sabihin mo gusto kita. Pwede bang ako na lang mahalin? Puso mo'y maging akin, sige na. Ako hindi ka sasaktan, hindi ka iwanan. Basta't sabihin mo lang. Ilang buwan na rin tayong naririto sa estadong di sigurado. Siguro panahon na rin ito nang ang lahat ay klaro. Huwag kang mag-alala, hindi ako tatawa. Pakikinggan kita dahil sa totoo lang, hinihintay ko na sabihin mo gusto kita. Pwede bang ako na lang mahalin? Puso mo'y maging akin, sige na. Ako hindi ka sasaktan, hindi ka iwanan. Basta't sabihin mo lang. Binigyan mo ko ng rosas at ako'y iyong napangiti. Hinawakan mo aking mga kamay, sabay-sabing mahal kita. Pwede bang ako na lang mahalin? Puso mo'y maging akin, sige na. Ako hindi ka sasaktan, hindi ka iwanan. Basta't sabihin mo lang. Sabihin mo lang. Sabihin mo lang. Sabihin mo lang. Basta't sabihin mo lang. Sakit nga bation kung ikaw upahilayo. Wala ko'y laing mahimo kung maumay imong gusto. Pagadawaton ko ang tanang mga sala nga akong nabuhat. Usap pasaylua, pasaylua ako. Wala na ba'y paglaom ning atong gugma o bisan gamay na lang? Basin di ay pagmausap, tawaton ko ang kasakit kong kinahanglan o ang tuson kong tanan. Ang atong gugma, mabalik pa ba?
kalangpan ako imong tamin no ginagiban luyo nining tanan ug kung may klaro man ang kalibutan ko magduha-duhaong tikang kung mahulog ka andam kung mahulog uban sa nasa kadaron nining panahon ipanumpa kong itikabihan o pagautan ko ang tanan ipanumpa kong ituko bubuhi ang kinabuhi ko kanimo lang Ipanumpa kong di tikabiyaan 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 Ug pagautan ko ang tanan Ipanumpa kong di ko bubuhin ang kinabuhi ko kanimo lang Di ko iksabayan ang nahiaguman alang kanimo o pagkadyutay man sa mga gudlo maihaplan ning mga tudlo apang kini kitipigan ko ning kasing-kasing bahala na wala may paglaho tigumon kung mga higayon bisan pagkuya ako nang dawaton sa way pagduha-duha bisan pagsinsilyo dawaton ko bisan unsa binagsampahiyon diri sa panumduman ko ikaw lang yun gihapon kinawat nga pasiplat ning mga mata maulawon sa dagway mga masinagon hangtod karon kitipigan ko ning kasing-kasing
kusang bahala na. Sinsilyo, sinsilyo. Dugay na kung na kagusto kanimo, ug dugay na put ni na kung gustong iklaro. Kay bugat na manggut sa akong dughan, kung padugayon pagyud na kung ning taguan. Sorry kung ipaagiras panungdungog ang tanan, kay di pa ko andang isulti ang tanan. Kung dili matambalan o grabe, makaluya magunahon sa nakalaungan gabi. Wala na kasabot, makaluya, sakit sa ulo, sakit sa dugan, nga ika'y nungdan. Wala pong mampaabot sa imong ikabalo, tungod nakatun ako sa una, dili na gid ko mamagos. Ayaw ug kabalaka, kabantay kong isamukan pud ka, maong pasensya usahay kong ulit kaayo ko, mugara lang usahay basta matagad ko nimo. Sorry kung ipaagiras panugdungog ang tanan, kay nakabantay na pud kung di ako imong ganahan. Kung dili matambalan o grabe, makaluya magunahon na sa nakalaungan gabi. Wala na kasabot, makaluya, sakit sa ulo, sakit sa dugan, nga ika'y nungdan. Kung dili matambalan o grabe, makaluya magunahon na sa nakalaungan gabi. Wala na kasabot, makaluya, sakit sa ulo, sakit sa dugan, nga ika'y nungdan, nga ika'y nungdan, nga ika'y nungdan.
Alam na ko nga magkuyong tas katapusan. Huwag paglubag Hinakong guma Kung di mo lubag Nakitarang duha Guniti ang akong kamot painguntan dito sa altar Ug akong isugid sa kahitasan ako kang gimahal ang gugma mo kaniya magpabiling kahayan Nining mga mata Naipanumpa ko na sa kalangitan Kining pagbati ko nga Huwag katungkaran Huwag kahadlok Na akong dughan Kung di mahadlok Kay kita kauban Guniti ang akong kamot painguntan dito sa altar Ug akong isugid sa kahitasan ako kang gimahal ang gugma mo kaniyan magpabiling kahayan Nining mga mata Huwag palubag Hingakong gugma Huwag kahadlok Hingakong dughan Apan dili lalim Di malantaw ang imong mga pahiyo Usa kuyugan tika Taman sa atong katapusang pagpiyo Guniti ang akong kamot mainguntan dito sa altar Ug akong isugid sa kahitasan ako kang gimahal ang gugma mo kaniyan magpabiling kahayan Nining mga mata DYUP Kauban mo Live on air from the University of the Philippines Cebu Radio Booth in service of the people. This is 98.9 DYUP Sugbo, Kauban mo.
Maayong adlaw UP Cebu. I am Omi Igot and you're listening to Sayayo UP Cebu, the beat of campus, the pulse of news. For the headlines, 17-year-old girl found dead in Sultan Kudarat, family calls justice. Activists ring bells for freedom of jailed journalist and Tacloban 5. Cookout 2024 rekindles activism solidarity with leaflets. Cebuano boxer Christian Araneta set for December comeback. And Binny and Blooms reunite in emotional docu-series. Today is Friday, November 8, 2024. Time check, it's 10:48 in the morning. Good morning mga eskolar ng bayan and to our fellow listeners both online and on demand. Nagkadola jud ang UP Cookout no mga kauban maunang makita jud nato nga very busy ang mga volunteers karon, mga performers and mga organizers, and I hope nga daghan kita nga mutambong sa atong UP Cookout. But with all of that being said, let's head on to our latest news. Now for our top stories. 17-year-old girl found dead in Sultan Kudarat, family calls justice. Justice is the demand of the family of the 17-year-old girl who is also an alternative learning system or ALS student who was found dead in President Quirino Sultan Kudarat last Wednesday afternoon, November 6. Police Major Jo Marie Cua, President Quirino Chief of Police, reported that a farmer discovered her body in a cornfield in Barangay Tinaungan. The victim, known as Princess, suffered a fatal head wound. Her hands were bound and her mouth gagged. Police also stated that prior to her death, 3 young men on a motorcycle reportedly picked her up from her home. The President Quirino Municipal Police Station is intensifying its investigation to identify and apprehend the suspects. And for the national news, activists ring bells for freedom of jailed journalists and Tacloban 5. In observance of the International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists, community members and activists held a bell-ringing protest demanding freedom for community journalist Frenchie May Compio and 2 others detained since February 2020. Known as the Tacloban 5, Compio, lay worker Mariel Domiquil, and activist Alexander Abinguna were arrested in Tacloban City on charges including illegal possession of firearms and explosives. Compio is set to testify in a Tacloban court on November 11 to defend herself against these charges. The rally highlighted concerns over the treatment of journalists and activists and called for justice and protection of press freedom. And now for the campus news. Cookout 2024 rekindles activism, solidarity with leaflets. Janie Caloquias has the further details. This serves as an act of encouragement to the members of the university community to join the event, which promises to be a significant demonstration of student activism and solidarity. The leaflet features Teacher Rodriguez's 5-step process for ousting a repressive leader, offering a strategic guide for individuals and groups seeking to challenge authoritarian rule. As mobilizing public support, creating a unified front of resistance, utilizing nonviolent tactics, gaining international solidarity, and finally, seizing political momentum to force a change in leadership. Thus, the Cookout celebration urges its participants to raise their voices and be loud, is perceived to be undermining the country's autonomy. The long-running tradition of Cookout in UP will have a major comeback tomorrow at 5 p.m. at the UP Cebu grounds featuring performances from guests and students, rampakan, kanulaan, sayawan, and kantakan segments. Ini Kalupias, DYUP Sugbo, Kauban mo. Speaking of UP Cookout, don't leave our broadcast just yet as we have a very special guest cooking with us today.
man kay katanawon, okay ra ka? Lagi, lately faith ba? Na-overwhelmed jud ko sa akad, sa family. Karon pa jud sa dorm. And troublesome. Taon pud sa akong beshi, uy. Kasi why nakag-talk ana with someone? You know? Oo, pero kung ka ba ang asa mo start? Plus, napad yung stigma around it. Lagi. Maunang, sugda na tog sulong nga part pud ang mental health sa atong overall well-being. Ang saan man ako pagsugod? Daghan og resources nga pwede nimo maduulan. Parihas anang community centers, hotlines, og support online. You don't have to go through this alone. Sakit ka, Faith. Sa mga panahon nga di ta kabarog, maybe it's time to take that step and reach out. End the stigma, speak your mind, and well mind what you speak. You're listening to Sai Ayo UP Cebu, your daily dose of fresh news and updates. Explore the heart of UP Cebu and beyond its commitment to bringing relevant and timely information. Stay in the know with Sai Ayo UP Cebu, the beat of campus, the pulse of news. And now we're back. You're still listening to Sai Ayo UP Cebu. Time check is 10:54 in the morning. And we have here live in the radio booth Grover Perez, Lawood 2024 Logistics and Technicals Committee overall head. Good morning, Grover. Thank you so much for accepting our invite in today's broadcast in Sai Ayo UP Cebu. Can you introduce yourself to our fellow listeners, both online and on demand? Sige. So sa pagpailan no, ako dai si Grover Perez ang Logistics and Technicals Committee overall head for the incoming UP Cookout 2024, also the chairperson of the UP Cebu University Student Council. All right. First off, no, could you describe the logistical preparations nga karon nga nagkaduol na jud ang UP Cookout nga that go into organizing usa ka ni ka overnight nga event to think, no, like UP Cookout? Sige, so kana no kay starting jud sa preparation sa cookout kay nag-start pa jud ni siya ever since August. Unya sa Logistics and Technicals Committee kay aside from kana pag-contact sa mga supplier for the lights and sounds and technical the cookout kay mas amo ang work kay coordinations, documents and legwork jud. So we've been coordinating with different offices such as Barangay Lahog, Kamputhaw, City Hall, CMO, SSU, and the Office of the BCA para kana pag-ensure nga natay ma-procure nga noise permits kay for security po sa kanang event, ato ang mga marshals nga i-designate throughout the event para safe ra pud ang kanang ihandagan. So naipadala nga mga people here from mga tanod from the barangay na po tay mga station office from and also different personnel from the safety and security office here sa UP Cebu. So kana siya in terms po sa maintenance and kana cleanliness during the entire event kay naputay coordination with CMO, so naput sila i-deploy na personnel. So basically work jud sa logistics is for preparing as much as possible covered ang tanang potential points kung asa para ma-ensure jud nga smooth ang dagan sa entirety of the event. So kana siguro. So I've heard nung part of the proceeds sa UP Cookout kay mugo sa Karapatan Central Visayas. So with that being said, how are logistical arrangements man made to ensure nga smooth ang dagan sa donation collection o sa transparency? So kana no kay we've been constantly in communication man pod sa Karapatan Central Visayas nga spokesperson si Sir Dennis Abarientos. Unya with regard pod sa kanang collection sa money. So when we mean nga tanang proceeds ay ang proceeds sa cookout kay moadto jud sa beneficiary nato kay pasabot ana nga since non-profit man jud ni siya nga event, so tanang money nga ma-generate after the event such as from the sponsors, the ticketing kay dito jud napadulong tanan sa beneficiary which is ang Karapatan. And with regards po sa kanang mga donations kay giman na siya sa ato ang finance committee, so composed na siya sa computer science ay representatives from the computer science and also the council's own finance and logistics committee. So personally po kay ang ako man itong account details, bank account details, GCash details ang i-publicize for donation channel. So kana personally maka-keep track ra po sa cash inflows
o kanang ato ang ipadala for karapatan. Alright, that's very wonderful no to hear. So kani personal na lang a question. Unsa man imong mga personal hopes or expectations for UP Cookout 2024 nga especially nga usa ka Logitech head and unsa man imong giay nga standard for the flow of the Logitech karon sa Cookout. Kana no kay ang isa jud sa murag sa ingana nga perspective kay isa jud sa atong mga biggest hopes for Cookout kay smooth jud ang iyang dagan. Hopefully nga dili nga wala ra kay kakulian in terms of kanang logistics and technicals nga tanang covered ra ang tanang areas nga possible may kakulian and kana hopefully nga ang tanang people kay mag-enjoy and kana effective ang iyahang avenue as a means to kana ipaambit pod ang ato ang campaign sa Cookout 2024. So kana siguro. Alright, so ang ato ang pag-prepare no for Cookout kay dili ra ni alang-alang para sa atong mga estudyante kundi sa bigger pa jud nga community which is ang atong mga atong naa sa Masa nga ato ang mao jud ni ang purpose unta sa Cookout nga para kining kanila atong mga campaigns o calls and mananawagan kami sa mga kaestudyantehhan sa mga eskwelahan ng bayan og from outside UP Cebu nga ambit makiglambigit sa atong UP Cookout ugma na ni Grover no kuan ni siya ugma na jud so mo nang grabe na kay preparations karon ang Logi and Tech nga committee kay together with the volunteers, performers, mga organizers kay puspusan na jud ang pagpangandam para sa kani nga kalihukan. So thank you so much Grover Perez, our overall head of Logistics and Technicals Committee. Thank you very much for gracing us with your presence here inside Ayo UP Cebu. And now for the latest updates in sports, Cebuano boxer Christian Araneta set for December comeback. Francine Chavez has the news. Top-ranked Cebuano boxer Christian "The Bomb" Araneta will make his highly anticipated return on December 11th, ending a year-long hiatus. Araneta has been sidelined since January 24th after suffering a severe left wrist injury in his last bout against Arvin Magramo. The injury came shortly after Araneta's impressive win in the IBF World Light Flyweight title eliminator at New Star Resort and Casino. His return match will take place at the Omega Boxing Gym in Mandaue City, headlining the Combati 18 fight card, though his opponent has yet to be announced. Francine Chavez, DYUP Sugbo, Kauban nimo. And for the latest chicas in the world of entertainment, Binny and Blooms reunite in emotional docu-series. What's Up Blooms Part 2 of Binny's docu-series Here For You drops today, November 8, 2024 on I1 TFC after the success of Born to Win. This chapter explores the strong connections that keep the girl group grounded. Created by ABS-CBN's Jeff Canoy, Here For You takes a deep dive into Binny's sisterhood, their love for family, and the special bond with Blooms across the country. It's a reflection on the journey filled with moving moments and exclusive behind-the-scenes clips, including the regional tour meeting fans face-to-face. With lyrics from their song Look Around, Canoy says this chapter reminds us that the journey may be tough, but it's the ties that keep us strong. Also known as the nation's girl group, Beanie is gearing up for their grand Beanieverse concert, and fans are expecting for more of their content and unique charisma to shine. So Blooms, are you ready to go deeper into the Beanie experience? Tune in and don't miss out. And now for the recap. 17-year-old girl found dead in Sultan Kudarat, family called justice. Activists ringed bells for freedom of jailed journalist and Tacloban 5. Cookout 2024 rekindled activism, solidarity with leaflets. Cebuano boxer Christian Araneta set for December comeback.
and Binny and Bloom's reunited in emotional docu-series. And those were the top stories for today's broadcast. Sa akong gigon ganihan no, nagkaduol na jud ang UP Cookout. So personally, nadyo ko yung mga involvements ani kay usa ako ka volunteer and performer. So mo nang makita lang kitang tanan mga scholar ng bayan ug mga outsiders of UP Cebu. Kay after aning cookout kay balik na pud og klase pero nagkaduol na sad ang ato ang break sa SEM no. And with that being said, mga kauban, 47 days to go na lang Pasko na, and also sa akong giyon ganiya few hours na lang ang nahibilin or one day kapindi ay before UP Cookout, di ba? Once again, this has been Omi Igot. Thank you for listening to Sayayo UP Cebu, the beat of campus, the pulse of news. DYUP, got Urbay Limos.
Samad ko sa aping dut sa kasing-kasing, wala pa maayo sukad. Nasugdag pamasin nga ang hawk sa hangin, hinaot makapanukad. Padulong sa imong naong nga ako himaya, ayaw lag palabot basta magpaabot lang ko nga ikaw mulutaw. Gikan sa lalong sa langit nung gahong nabaga ug wa pa maugnaw. Ganus apa kaha kamapulan anang imong bag-ong himaya. Musaw man ang adlaw ug mainig bukaw, nako nimo may lain ka nang gitan-aw. May bag-o ka na nga adlaw. Kung unsay nasugdan, maubasay katapusan, kuto pa lang ko ulipon. Naamay gibating hingpit nga kasakit, dili na lang ko mag-ingon. Kapoy mangayawat, maghuwat, pagkawatan na lang ko gamay himaya. Hawk man sa hangin, sagpa sa akong aping, dawaton ko bisag unsa. Sa akong paglantaw ngadtos kanaw-kanaw, may umaabot nga lain. Apan ako kanimo nagpapiling nga nino, sa kangit-ngit nagpadapling. Dili lalim ni kahintang ko, dili lalim. You're listening to Dear Oble, your self-proclaimed fan favorite show of DYUP Sugbo. Take a peek into juicy confessions through anonymous senders, while Oble listens. Dear Oble, your avenue to be heard, one confession at a time.
Sulat mo, basa ko. Dear Oble, Ari nang makiduyog, andam namin maminaw. cause we'll always be here right with you. What's up, Escolars, and what's up, Oblesties? You're still listening to DYUP Sugbo, Kauban mo. This is Dear Oble, your avenue to be heard. One confession at a time. Sulat mo, Basa ko! What's up, guys? Mayong udto sa tanan, time check. It's currently 12:17 in the afternoon, no? So hopefully nakakaon na ang tanan. And for us, no, DJ Gab, it's kind of a break from a hectic day, no? Started early yun, pero nakapamahaw. Nakapaniod to. Nakapaniod today. ating Sorry. balita, di ba? Kaya kung nakapaniod to, Mm-mm. ano pagkabuti mo natuog ka. Oo. Ako natuog ko gikan. Pag mata na ako na niod ko. So, break na and lunch na siya, no? Kaya at least natay 1 hour and 30 Kaya minutes. nakakapoy, Joe, lately. I don't know if it's just Yeah. us or maybe it's the entire school that's feeling that vibe. Lagi. Apoy, Joe. Nga tapos sa mata na ang midterms, naka-break, natagamay. I think na may uban daw. Really? Nag-apas pa. So, hopefully, good luck sa mga mag-midterms pa. And I know we're short yun siya sa tanan, no? Ang break ko, no? Hay. Pero love it pag i-extend. Pero anyway, No, it's a Yeah. happy Friday, di ba? Exactly. So I hope nga, again, nakapaniod to na mo kay grabe atong lawas sa gyud atong puhunan, di ba? Labi mag-grind na gyud daaning ACADS na to, org works, and of course, umaabot nga cookout. I'm sure na yung mga contestants, mga nasi participants, practice. practices, and also the organizers, the Of volunteers, grabe jud. So, but still very excited, no? Nga medyo luya man siguro or kapoy pa. Pero tomorrow is cookout day na gyud. So, very excited, no? Sa tanang performers. And also sa mga ato guest artists, no? yeah. Excited ako makadungog sa nila, makakita nila mo Ako perform. sad. Kaya mga gabi ka extravagant sa I ato think- mga teasers. This will be my first time siguro attending this such a big event sa UP. Aside sa Escolaro, Escolaro mo na pinakadakong event ka so far na atenan. Yeah, nato. same. Last year because it was, like, I think the biggest. Mm-mm. So, exactly. I'm very excited sa karon nato nga, cookout tomorrow. And, Speaking of excited rin, excited would ko sa tong episode ron today. Kimurag, pinaka-cute atong confession. no? cute sa Jack. Kaya ganahan ko sa episode, no? What's our episode today, Atong DJ Gab? episode today is It's Up to You. Alright, so this is where we talk about confessions outside from UP. So, curious ko, I'm very excited always and looking forward to kung It's Up to You kay. We usually, I usually converse with scholars, of course, every day. And I know kind of I relate to their experiences. So, curious ko, unsa yung mga thoughts sa mga outside UP, inside UP? What are your perceptions on how scholars are? Or unsa may, basically, what do you want to confess inside our campus, diba? And I'm curious. By the way, you're listening to the sounds where the vibes are made. This is DJ Rain. Ako na si DJ Gab. And together with DJ Rain, storyaan nato ang mga kakatawanan, kakilig, maka-in-love, and maka-inspire na mga storya sa atong kinabuhing nahigugma, nasawi, ug nag-usbong sa kadaiyang natad sa kinabuhi. Ayaw pagluom o pag-inusara sa imong storya because we're all in this together, di ba? Exactly, guys. So if you have any experiences you want to confess or you just want an avenue where you will be heard, Oble is always open to you because here in Dear Oble, of course. Oble listens, Exactly. So guys, you can always confess in our Facebook page. That's DYUP Sugbo. All right. So, unsa may ato gihuwat, no? I'm very excited naman to hear. So, Oblesti, take it away.
Dear Oble, hello, what are your thoughts sa kanang UPC x USC, UPC x SWU, UPC x CIT churva? Daghan kayo kog makitaan na discussions ana sa Facebook, like kanang mga mag-uyab from different schools bitaw. Para nako, lisod jud i-catch up if different schools mo. Pero it's also nice kay naa kay chance to grow outside your relationship, if you know what I mean. Well, now that I'm here na din, unsa pud inyo buhaton if your significant other is from a different school. Though ako, kay honestly, I prefer na same school rami kay kligi man ko. Char. From Oblesti, Riani. Makatawa ko kay Mark, diligid ko makaikyas og Love is on air nga vibes, no? Mga confessions nga na siya. Pero bitaw, like, we've read this so many times sa Freedom Wall. exactly. What's yung thoughts sa kanang UPC, XXX, sa mga school, gano'n, like. Oh, daghan say ka ng mga course course. Oo, Tas, kana. ang course kay not offered here in UP. So, given that it's from another school. What's your thoughts sa ComX engineering? Mga Yan na. diba? Ang atake. Grabe din, no? Dahil timpla mga relationships sa college, gid. Siguro kanang murag, I think it's sort of like an adventure perhaps or like something nga kanang bitang dili lang ingon nga kanang pero minimum makitaan sa school murag something pud ba nga kanang mapares kag kanang lain nga persons from another school and so it makes it much more interesting murag mas naanoy kilig factor I guess. Exactly, and na-curious ko nga, how do these people meet? Like, where are you going, guys? Ganang magkaila mo because that's sometimes, of course, we're not in the kind of the U-belt of Cebu, I guess. And, di ba, that's in the downtown area. Na mag-meet good ang tanan students. When you walk around, you see different uniforms. Here in UP, we're the only ones. Tas more layo pa kayang next school. USPF ba ang yeah, actually. next school? Yeah, exactly. But we don't even see them as much, except if siguro we go to IT Park or something. So, curious would go, how do these people meet, di ba? Kanang, unsa may nakalink sa inyo, guys? Maybe it's a friend of a friend or something like that. Or maybe mga online apps, mga na. Right, DJ Gab, do you use one? Pero bitaw, before we answer those and maybe like kanang dive deeper into the confession, patulungan sa namon mo guys, no? Sa inyo gikaon and giinom. And we will be right back after this short break. Nung 1 month pa lang ako, si nanay ang madalas kong kabonding dahil breastfed ako. Pero ngayon, dahil mas malaki na ako, palagi na rin kitang nakakasama, tatay. Tinutulungan mo po si nanay maghanda ng pagkain ko. Ikaw na rin minsan ang nagpapakain sa akin. Mas masaya pag maraming bonding time kasama ka, tay. Mas masaya pag sama-sama tayo. Kahangak ba ni mo, Felix? Gipaningot lagi kag maayo. Init jud kaayo Blaze ay makalipong pud ang kaigang sa traffic. Lagi no? Nagpayong man kaha ka. Delikado na ba ang radiation ron? Of course, uy, nag-apply pa ganin kog SPF 50 nga sunscreen. Hay nako, mao pa gani pag-abot, haggard na noon kaayo ko. Ang singot kay pamaagi sa atong lawas para mo cool down ug balance sa atong body temperature. Pero magresulta pud ni sa fluid loss sa atong lawas. Maong ayaw kalimot sa pag-inom og tubig permi para hydrated ba? As scholars ng bayan, mag-amping kita kanunay. This reminder is brought to you by DYUP Sugbo. DYUP Sugbo, kauban nimo. Hello, scholars, and hello, Oblesties. Welcome back to Dear Oble. At time check, it's 12:25 p.m. Alright, so this is where you share and Oblet listens, guys. Alright, so before we had our short break, we had Oblesti confess and all that. So DJ Gab, the first question ni Oblesti, what are your thoughts on these ganang mga siguro confessions you said earlier, you usually see them sa Freedom Wall, diba? Dagay actually napulaan na. Bro, guys, pwede hunong na mo ng XX. Dili lagi na. Kaya sila, oh, bitter na kayo mo, guys. Pasag di daw na sila. I think it's possible. I mean, like I don't want to say dili na mo work or what. Like
kuan man siya, it really depends on the people involved sa In the relationship. Yeah. If mo work ba Jud, like the school itself doesn't necessarily equate no dili na mo work tungod ani nga school. I think namoy connotations good kay mo na kag this certain school, murag na kay connotation ko unsa na siya, unsa nga types of people ang naa din ha. Sa different school, different pod og kanang perception or different pod connotation kung unsa mga kinds of people nga naa din ha. So mao siguro na nga kanang, for example, namingon nga basta ka na nga school kay daghan og cheaters or sa kadiha nga school kay kanang mga green flag na No, the way nga na ako naisip nga school. No, kay mo I'm not from Cebu, so I'm not really familiar with how like schools are being stereotyped in terms of relationship, no? Pero kanang makatawa ko kay naagi school nga naisip na ko when you said that. Pero yes, I do agree nga naagi certain murag boxes people put people in whenever ay taga ing ani nga school like uy gabi sad pero bitaw ka nang funny siya gamay and it's also kind of fun nga i-confess pero what if you're in the relationship, no? Kanang I think nasa pagka they said long distance ka it's still in the same city pero most of the days, no, okay, it's different man good if you were in a relationship with a person in the same school because lunchtime recess high school elementary lunchtime or breaks or free times kay kanang recess kay kanang magkakita more you can like join each other to have a meal so consistent good. So I wonder sa challenge pod kanang you rarely see each other or siguro ang ilang mga dates kay kanang mag-study with each kay mo be essence sa school or kaya to mostly it's where our time is being kanang spent on most. So kanang kato going back to my question nga how do they meet and kato how do they handle it nga kanang different schools sila kana wasad ko kay ba sorry ko experience diha nga department no pero like no I think sa itong mga blockmates naman po di ba nga from different schools sila hang mga kuan and it's so far I think the working ramon good sila. I just think na in any relationship honestly even if dili nga ani nga setup kay you just have to kanang work with each other's kanang free times or kanang sinabtanay ra gyud mo nga I can't talk right now because nami events sa school I'm handling this and I can't also talk right now. Mura nga na gani murag kuan na gyud siya give and take and uy gabi wala man pero kadto kanang I think in any relationship mo work man gyud siya even if gabi pa mo kalayo or gabi ka doon or same school or whatever. Pero kato lang, added challenge siguro with the topics you talk about because I think that our common ground usually, if not interest or not meeting in hobbies, kay it's usually schoolwork and relating to the workload, sa kakapoy or whatever. Like what if like busy na jud ka di na kami enough time para sa imong partner, di ba? Lisod pa jud if different schools mo kay dili ka kita ni sa school bitawing ana. That's another thing. Okay, I'll relate it to a best friend of mine. She's studying in Manila. Kanang maglisod mi gamay pag-connect with each other because we don't know each other's people gani. Kanang if magchika siya and mag-story siya about the people like for example, kani siya ba kayo nag-care blah, blah, blah. I just have an idea of the person but I really don't know the person. So maybe it's the same goes with the relationships na different schools kanang if you talk about your day murag your partner doesn't necessarily like know a lot of people from your school so di siguro siya relate as much with the culture of your school especially with kato like UP nga very free and then stricter schools nga murag mga conservatives lang schools diba so murag ang ako sa maisip ko na kay how do you guys meet like how do you guys meet in the middle ka lang unsa man you talk about no to start a relationship. Diba? Sa mo rin. Ikaw man mga topic. Good morning. Nagkauna ka. I think I don't know. Maybe like I feel like they really have a life outside of school. Na dapat interested mo both. Nga kanan. Dili lang jud ingon nga kita ninyo kay school or sa din yung istoryaan. I think not just lain nga for example they have this activity together that they do once they meet up. For example, ikaw sporty ka niya. Say for example lang from different school, di ba? Yung mga relationship. Di ba what if inyong bonding time kay magkuan mo mag-sports, di ba? So it's a different
it's life outside of ACADS. Yeah. It's what I'm trying to say. I think that's also what Oblesti mentioned. No, nga, you get to explore outside of something. I forgot the exact words. But you also get to explore if blah blah blah. If you know what I mean. I think that's also one thing. When you're in the same school, maybe most of the things you talk about, or I'm not, of course, kanang concluding everything sa tanan nga same school. Pero kanang, of course, it's the same university. You probably talk about it. Like you probably talk about the schoolwork, the professors, the workload, and how different it was in your previous school. Pero when it comes to kanang different schools, you don't really have that same common ground, and then so you try to venture out on other interests that you have similar interests in. So dito na lang mo kind of build your foundation in, I guess. But it's also I think you can also talk about your courses magyapon or whatever like differences you have, because that's still interesting at some point, like differences. Hindi naman siya yung similarities na gid yung talk exactly. about. You can also grow from differences. Pero yeah, no, motong first question ni Oblesti, what are your thoughts sa UPC as something XX koan? Pero yeah, I think it depends good sa people involved sa relationship o how they handle it. Yeah, I how guess. they manage each other's. I think ang importante lang jud is to draw boundaries and sabutan jud bitaw lingkuran gud nimo. Pero DJ Gab, na question kani ana uso plastic ka. Siya personally prefer niya same school. How about you? How about you? Do you have a specific preference when it comes to that? Like, do you like your significant other to be like significantly near your vicinity, or kanang okay ka nga like secured ako enough to know that you're just I think okay ako either way. I'm gonna do the play safe answer. Because I know you're gonna ask me again. So yeah, I'm gonna say okay either way. Pero ang kuan lang, if kuan mong good, if different school mong good siya, I would prefer nga kanang the person that I'm in a relationship with is kanang someone that I've been with na for like a bit more time, na nami kanang foundation, or bahalag dili nga nami kadugay, pero at least I know them enough before nga kanang nga malagyo bitaw ming duha, because at least I would feel secure, like kanang okay na to siya nga te nga na ba dili ko as you know nga mingawonon ba ako nga person. What's so funny DJ ka boy? Even friends here in school that I don't usually see, ni ko magimingaw na mo ko ni ko ano nga na ba ako. So yeah, as long as kanang nailay solid nga foundation, it's okay. Klingi ka DJ ka no. Pero bitaw pero to kanang siguro no, I think some of my friends said personally kay kanang na happen na ng different school sila, but they came from the same school, so that's where they build their foundation in. And then pag veer out nila, dito na sila more interesting na to talk about the differences sa culture. Kay we've came from the same one, so like it's nice to chat about ayun sa ingana din na sa inyo school, like kasama kay ngani. And then you can also invite them sa inyo events. Ano mo cook out, guys? Pero bita ka to. Very, how about you, Rain? What is your preference man? Yung partner kay kanang same school or kanang different schools? Dapat dili ka mo sa unsa kong answer. But you have to choose. Bawal safe. Pretty safe. Honestly, ako at the end of the day, it really depends on the person. Oh my God! Safe! Pero I haven't really thought about that because I think you think about it now. Wow! Sige, let's wait guys para decide na tanan. As a nation ta mag-decide. No, because if different school and I just met them now, I think it would be harder to build like a strong foundation because kato I kind of find trouble in finding kanang similar, except if for example kato yung kang sports, like okay, other than that, like nga nagaling work, other than that, where can we meet in the middle? But if same school sad kay I have a lot of friends here nga nasa sa campus sa UP la mga koan, tas it's fun and all, pero when I saw them start their relationship nga like bago pa lang gara-garaan sila sa mga batchmates, sa mga blockmates nga karaling di sa gara-gara nga kanang sungog-sungog ba? I think it's funny but it's so high school, but also basta uncomfortable ko or mashy ko, so if ever I do whatever in UP kay basta kana nga face kana lang na shorts phase nga pero sa short naman na. Sa una raman na ang mga tao around you kay masanay ra magyapon. Yeah, pero also
what if you guys don't last? As you're in the same school. It's I kind of feel that. Monocons, because you see each other, especially if you're in a small campus or like, kato, small campus, so always mo magkita, or like, whenever magkita mo, or like, whenever you guys are not around each other, kay, everyone knows that you work together. Something like that good. Pero, I don't think everyone cares that much, man pud. So like, you do your thing, honestly, if you're still in a relationship with whatever. I think no. Grabe na hot seat atong DJ. Pero mo to guys, you decide dun sa mga inyo guys. Kanang, do you prefer people from a different school or do you prefer iskas as well, no? Pero yeah, kasi obviously prefer dyan niyang same school kay Kling him at siya. Imo hapod ta. Bito, imo hapod na, do your thing. I think we've said enough na no about sa atong confession today. So, kanang ang ako apod no kay, I think it's time na we kind of kato revert back to you guys kung kamusta unsa may new thoughts on it. And kato before we hear Oble's confession, we'll be right back after this short break. Nung 1 month pa lang ako, si nanay ang madalas kong kabonding dahil breastfed ako. Pero ngayon, dahil mas malaki na ako, palagi na rin kitang nakakasama, tatay. Tinutulungan mo po si nanay maghanda ng pagkain ko. Ikaw na rin minsan ang nagpapakain sa akin. Mas masaya pag maraming bonding time kasama ka, tay. Mas masaya pag sama-sama tayo. Sa hisgutanang teritoryo, rekurso ug pangista. Adunay dakong hulga ang yatubang ang nasod sa West Philippine Sea kung WPS. Ato ang mga kaubanang mangingisda kay napiit sa panagbangi sa mga imperialistang nasod susama sa China ug Estados Unidos. Mao kinahanglan nato mubarog ug makibisog. Magpakabana ug magtirabangay kita aron masiguro nga ang West Philippine Sea magpabilin nga usa ka bahin sa Pilipinas alang sa ato mga sumusunod nga henerasyon. Atin ang Pinas, US-China, layas. Kini usa ka pahinumdum gikan sa Kauban sa Masa. DYUP Sugbo, Kauban nimo. Alright, hello, Oblasties, no? Welcome back to the Oble. Time check, it's 12:39 p.m. And earlier, no, we had the confession and we also said our parts na. And so now, I'm very curious what Oble has in store. Kasi advice ni mo, Oble. Advice ka ni si Oble. Lagi sa Oble. Take it away. Love is like the wind. You can't see it, but you can feel it. Somebody siya padalong. Okay, so love is like the wind. You can't see it, but you can feel it. No matter the distance, ma-feel niyo mo siya. Kay mura mo siya kahangin ang love, di ba? Honestly, bisan unsa pa ka nga school, unsa pa ka nga course, you can't see it. You just feel it. Pero I agree with Oble though. It's really, it doesn't matter if you can see the person that you love, but it's more about the love that you feel for each other, whether it's same school or kanang different schools, diba? So really, I guess kato, going back, you really have to depend on how each other can manage each other's time. Saan niyo pagsabot, pag sinabtanay, kanang pag-forgive sa each other and all that sa mga lapses siguro if ever wala yung mga which time. are normal, but normal. It's understandable rin. So really, I do agree nga, kanang, you don't have to constantly see the person, you just have to feel that they're there. Okay, so I guess that's it for today's episode of It's Up to You. So once again, guys, please follow us on our socials. That's at DYUP Sugbo on Facebook and at DYUP Sugbo _UPC on X.
Instagram, TikTok, and Spotify. Yes, and I'd like to give a few shout-outs. No, I'd like to give a shout-out to Ate Adi and Ate Nico. Our season of Sasafi is almost ending now. It's almost playoffs time. So very happy, guys, to be spending Sasafi season with you guys in the court side. So how about you? Any shout-outs you want to give? Shout out sa atong block, guys. Let's go. Oh, let's go. Oh, I'll shout out to the batch. Because grabe na ang prod season sa second years now. And also, good luck to everyone who's still managing their midterms. And also, hopefully, everyone is still resting in between everything. And also, our cookout organizers. No, grabe ka hectic sa schedule. Attend mo, by the way, cookout, guys. Yes, guys, If it's you know tomorrow. someone, invite them as well. It's free for UP students and it's just 150 pesos for walk-ins. You can invite your ex. Nga kanang, not ex. Kanang like UPX. Couples from other universities, invite them, even your friends. So they also get to enjoy the culture here in UP. And basi it sparks kanang topics you can talk about, diba? Kaya wow, you experience the same thing in this school. So hopefully it works out for you guys. And once again, this is Dear Oble, your avenue to be heard. One confession at a time. Sulat mo. Basa ko. Bye, Bye-bye. blessings. Andam namin maminaw, 'cause we'll always be here right with you. Ipanumpa kong ditikabian ug pagahuktan ko ang tanan. Ipanumpa kong di gyud ko mubuhi ang kinabuhi ko kanimo lang. Kanimo lang. Siyang langit sa mga mata kong anigyud kapuyon ug ang akong dughan. Kanunay ngalan mo lang ang sangpito no di ko magduha-duha og tikang kung mahulog ka andam kung mahulog uban di sana sa tadadon nining panahon. Ipanumpa kong ditikabian ug pagahuktan ko ang tanan. Ipanumpa kong di gyud ko mabuhi ang kinabuhi ko kanimo lang. Kanimo lang. Ako ang dalangpan, ako imong taming o ginagiban, luyo nining tanan. O kung ay klaro man ang kalibutan, di ko magduha-duha o tikang kung mahulog ka andam kung mahulog uban sa nasa tadadon nining panahon. Ipanumpa kong ditikabian ug pagahuktan ko ang tanan. Ipanumpa kong di gyud ko mabuhi ang kinabuhi ko kanimo lang. Ipanumpa kong ditikabian. Ipanumpa kong ditikabian. Ipanumpa kong Ipanumpa kong
pa'y ikaw ug ako. Ukon mauman gani may pagmatukog balik. Kawara ko buwag na mo. Kuyog-kuyog pa kunin yung duha. Sungog-sungogon ka pa as if nagikilig. Apan di ay nagsakit. Di ta uyab walay ikaw ug ako. Apan kung magselos ko ayaw pagbuot, sige na lang taanig. Ha, 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 katawa. Ha, 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 hasula ning kahimtanga. Selos nga lisud gyud kapungan. Labaw nagsiya ang imong kaupan. Ngano mang madlok kung mawa ka. Ngawa mang yuti ka maakuha. Maong sorry na waku gyud damha. Akong dakong sala. Fall ko ni mo to, promise di nagyod mautro. Kay di ta uyab, walay ikaw ug ako. Apan kung magselos ko, ayaw pagbuot, sige na lang taanig. Ha, 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 katawa. Ha, 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 hasula. Sa untaman, wala na ko'y mahimo. Pirming pahiskot na lang ba? Kung ani kutob, sige na lang taanig. Ha, 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 katawa. Ha, 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 hasula. Wala magkadayon ranya. Tapuhon, buyag-buyagin tawon. Ayaw na lang ang angal, kay flames ang nag-ingon. Maunang sa pagkakaroon. Ha, 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 katawa. Ha, 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 masula. Kay di ta uyab, walay ikaw ug ako. Apan kung magselos ko, ayaw pagbuot, sige na lang taanig. Ha, 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 katawa. Ha, 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 hasula. Unsa utaman, wala na ko'y mahimo. Pirming pahiskot na lang ba? Kung ani kutob, sige na lang taanig. Ha, 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 katawa. Ha, 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 hasula. Ha, 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 katawa. Ha, 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 hasula. Kini ang batbat, kini ang batbat, kini ang batbat. Handumanan sa kagahapon, kagawasan gilupong. Mga tingog ipahilom, mga damgo giwagtang. Apan ang kamatuuran, diligyod na tong mapungang bisan unsa ka kangipit at tunay ka hayag nga mo tumaw. Sa mga sugilanon kahapon, ipadayon kita sa pagbangon. Ang kasakit sa kagahapon, pagdalaw hustisya sa
batbat, kini ang batbat, kini ang batbat. Militanteng pagtimbaya, mga Sugbuanon ug sa tanang tigpaminaw. Aniya nasabta karon sa atong programa. Sa paghinumdom sa kaniadto sa pakigbisog sa karon, kini ang Batbat, kabatanunan hinumdumi ang balaod militar. Kini si Christine Pilongo, makuyog ninyo karong adlawa para tukion ang mga sugilanon sa mga biktima ubos sa balaod militar. O kini si Aya Limatog, ang inyong makauban sa paghibaw sa kahimtang sa Sugbo, hilabi na sa mga progresibong nakigbisog. Karong adlawa, paminaw nato ang mga personal nga naratibo sa mga biktima. Gikan sa mga datos hangtod sa ilang kaugalingong pag-antos. Sa atong pagtala sa mga kaso sa paglapas sa tawhanong katungod, dili moubos sa napog usa ka libo ang gipang-abuso og torture ubos sa rehimeng Marcos Sr. Gani moabot sa dugang 2,000 ang mga deseparasidos o 5,000 ang iligal nga giaresto o gipasakaan og hinimong kaso. Kining mga datos wala lang nalimitar nga nahitabo sa Metro Manila o sa Luzon. Dinhi mismo sa Sugbo, adunay mga mag-uuma, mamumuo, organisador, estudyante ug aktivista ang nahimong biktima sa pagpahilom sa estado, sa pagpamatay man o sa lain pang porma. Mao importante nga atong mahibaw-an ang mga storya nila mismo, ang mga kinabuhi nga hantud karon pugos nga gipapa sa kasaysayan. Subayon nato ang kini nga mga naratibo. Sugdan nato sa istorya ni Amina Gunay, usa ka babaeng mag-uuma ug kanhing political prisoner ug pamilya sa martir. Iyang nasaksihan ang pagkapatay sa iyang bana nga si Sumel Antalin ngadto sa iyahang atubangan mismo. Unya usapod siya ka manabilanggo sulod sa usa ka barko kuyog ang labaw sa 3,000 ka mga babae ug bata. Grabe kaayo ang ilang nasinatian sulod sa barko nga diin, grabe ang pagpanlapas sa ilang tawhanong katungod, grabe ang kainit, kakapoy, ug mismo tarong na pagkaon og tubig kay gakulang. Tungod sa maong kondisyon sulod sa barko, nawad-an siya sa iyang anak. Ang kasinatian ni Amina kay usa lamang sa labing daghan nga mga pangpanlapas sa tawhanong katungod. Apil niini ang batang si Abdul Sukor Takpil. Usa siya ka batang Muslim nga pamilya sa mga martir. 11 anyos lamang si Abdul nga iyang nakit-an nga gipalayo sa iyaha o gipriso ang iyang amahan. Ang kabangis sa martial law kay walay gipili. Diin mismo ang usa ka magtutudlog aktivista nga si Loretta Ann Rosales kay illegal na giaresto o gitorture. Kaduha siya giaresto sa gobyerno ni atong dekada 70. Sa iyang pagkabilanggo, ginatorture siya sa paggamit sa wax nga kandila nga itulo sa iyahang mga bukton. Lakip na niini ang pagtuok ug paglumos sa iyahang nga mulungtad og pipila ka oras. Ginakuryente pod siya para mukirig ang iyahang kalawasan. Tungod sa grabeng pag-ubasar sa gobyerno, naagyoy mga tao nga nakigbisog para mawala sa kabangis sa balaod militar ang mga Pilipino. Maong naapoy uban nga midong sa pinakataas nga porma sa pakigbisog, parehas ni Joan Maglipon ug Tony Tagamulila, parehong mga alagad sa media. Bahalag nagtago, nagpadayon ang pagigbisog nila Maglipon og Tagamulila sa pagkomunikar og mensahe og mga plano sa kalihukan gamit ang mga naka-code nga gisuwat nila sa mga papel sa sigarilyo. Ilikining ginapilo o ginatago sa lapalapa sa ilang mga sapatos. Sa pagsaysay nato ani nga mga istorya, importante nga ilahang mga kaugalingong tingog pud ang atong ipalanog. Busa ato pang madunggan ang kalisdanan sa mga ordinaryong Sugbuanon sa panahon sa balaod militar. Kini atong diskusyon makahuman aning mubo nga pahibalo. Sa hisgutanang teritoryo, rekurso ug pangista. Adunay dakong hulga ang yatubang ang nasod sa West Philippine Sea kon WPS. Ato ang mga kauban ng mga isda kay napiit sa panagbangi sa mga imperialistang nasod susama sa China ug Estados Unidos. Mao kinahanglan nato mobarog ug makibisog.
Magpakabana og magtirabangay kita aron masiguro nga ang West Philippine Sea magpabilin nga usa ka bahin sa Pilipinas alang sa atong mga sumusunod nga henerasyon. Atin ang Pinas, US-China, layas. Kini usa ka pahinumdom gikan sa Kauban sa Masa. DYUP Sugbo, Kauban nimo. Sa pagbalik sa atong programa, atong dunggon ang kasinatian direkta mismo sa mga biktima sa balaod militar dinhi sa Sugbo. Ilaylahon nato ang pamilya Laurente, usa ka pamilya sa mag-uuma gikan sa Mindanao nga mibalhin nganhi sa Sugbo sa panahon sa nagkainit nga awayan sa mga pwersa sa estado sa mga revolusyonaryo. Ug sa dili pa nato palawman ang ilang kaagi, aniya sila para magpaila sa militanteng adlaw mga kauban. Mahimo ba ninyong ipaila-ila ang inyong mga kaugalingon para sa atong mga tigpaminaw? Ako di ay si Petronila Laurenti ng Puyot Conservation. Og ang imuhang bana, Ate Petronila? Ibig ko ako po si Maximo sa Tinitigan Pacquiao. Sige, may adlaw ka nato no, Ate Petronila o Kuya Maximo. Sa una natong pangutana, kanahan lang may mahibalo kung ang unsa man ang inyong panginabuhian ngadto sa Mindanao ug sa katong wala pa nagsugod ang martial law. Namataan man ako mahayag ang pagkamat mo na kong buot ang martial law na anak kay 62 man ko na tao, so 72 ang martial law, so wala pa ko'y namatgunan gina na ko mahayag na mauna ni abot ang sa martial law. So nagsugod ko pagkamatgo na mo buot, pagkamatgo na kong buot dili pa min Cebu dayon mga 8 years siguro akong edad ito. So ilarga mi Mindanao nga dayon pag-abot na mo sa Mindanao mo to naningabuhi mi nagkanang nag-uma wala mong kinabuhi sa akong papag-mama na ano to pagka tanong mga 75 or 75 ang akong papa nagsugod na to kanang naay sa Mindanao naay kanang nakaaway niya nga kana ang CSDF ba sa unang panahon nga nakalalis sa akong papa kay silingan naman to namo, so sukad ato niya suod na da ito murag dali ra kay siya makaduol og kanang sa military ba kay CSDF man siya sa barangay. So report niya dito nga ako ko nung papa nag-rebelde daw. Rebelde nga wala ko kamatun unsa rebelde unsa tong rebelde unsa nang klaseng rebelde. Ate, pwede ba mahimo nga ang imuhang saysay na pud balik kay ang imuhang mga personal nga kaagian dinhi labi na sa inyong pakigbisog kay katong giingon nimo kaganina nga kanang wala kaayoy nilihok dinhi sa Sugbo mong kamo ang ni kuan basin pwede nimo masaysay na dinhi nga bahina. So moto nagpadana sa akong naana sa nagpadani papagsuwat niya. Manong naabdi sa anak nimo nga masunod nimo nga matigbisog moto yung papa. Ambot ka ning akong ikaduha kay minyo naman ang kamagwangan nako mukuyog baka ni. Pero gikan gyud sa gamay pa ko nakaibaw gyud ko kung unsa ang mga lakaw sa akong papa kay usa man kong gamiton nila nga kanang lookout kung mag naa sila meeting inaana ba. So nakaibaw na kung unsay mga dagan sa unsay iyang mga kalihukan ya mo to iingon siya nga unsa man ka kanang kuyog ka na ko. Sige kuyog ko niya mo to gidako nila og lugar nga seminar ko nila kamoy nagda sa mga idarana. So ako ang nagda sa mga batanon propaganda unit inaana mag-una mi sa lugar magpasabot mi sa katawhan inaana magsunod ang mga
kana ang mga kauban niya kanang hamtong na niya. Una to, lakaw mi, bisan asa may paingon, ato may buhol, ato may migros, asa may paingon. Basig, pwede sad makasaysay si Kuya Maximo sa iha mga naagian before sad mo na nagkaila-ila. Sa akong kinabuhay kanya to, pero nakuha na ko. Sugod ako 1975. Napil ko ito panahon na ang tugos among barangay sa yung sa Balamban. Barangay Ngamunan. Dito ko ya ako yung kanang kuan man ba. Doon ako grupo nga kanang kuan kanang punungan sa nga mag-uuma ba. Mag-uuma sa Sugbo. Kami nag-uma dito na may kanang magtabangay may kanang kaingin sa umahan. Nagkami, mga 20 siguro may kabuka to. Ako na to, itong panahon na, kasagsagan mo to sa Marcelo. Sili nga sa Pikas Barangay mo, nga sit-stip, sit-stip. Ito nga. Mo to, di-report, batang report din ang katulong sa Balamban. Police. Na ako na automatic nga, parang nagkuhan ba, namabinsig na tao sa barangay, sa baryo. Pero ang among kalihukan, sa mag-uuma, kami nagilihok, bagwagin ko. Sus, ianham ako mga PC, ito mga Pilipin ko sa balari sa una. Ano to, hindi ako nalungsod. Puwa man sa'yo, ipatubang ko sa mayor sa Balamba sa una, itong Mayor Gonzales, karaang mayor sa Balamban. Huwag may kalihukan nga kuhan sir, huwag may mga armadong sa kuhan, huwag may unsa may mga aktivista. Sa may inyong gibuhat sa bukid, asir sa yung baryo ko, nag-uma kami. Ito nga, hindi akong ipasanginag kayo, mamana akong kalihukan. Mangutan na lang sad siguro mino kung ngano kahang gipili gihapon ninyo na makigbisog o musama gihapon sa kalihukan bahalag daghan bitag pampanghulga sa mga militar o sa estado atong panahon na. Di, naimo nga to ma'am, kay tungod sa ilang gibuhat sa mga PC, so di mo sabog, nagpagtapok lagi may tungod sa akong grupo na ka nang magkumun ba, katawag sa bukid, kumun ka mag-iusang mga mag-uma sa Sugbo. Inagtapok mo dito. Pero abi mga armas. Ako armas ko kanang sundang, wala gaya, nagkaingin may kubok. Itong pula kami sa mga piso ng sundao, mga piso. Isakop na yun, karon itudlo, kisa may yung presidente ninyo kapulungan sa mga mag-uma. Itudlo sa mga kabay, ako. Puto nga ako mo ilagay pick up. Ako mga kabay, gibuya nila. Hindi ako lungsod. Puto inunda na to. Uy, inundaan ni man tao. Watay sa daanan. Nag-uma kayo may kipiringay buhay. Araw magkatabang magtinabangay mi dito ba? Usto sa mga may pa itong tilodon. Puto nga, nagkayo kami nagdita mi ito sa amahan ni kong asawa karon. Tapos Commander Manong. Bukid na. Puto pagkakuan, muto na-join ako. Kaliukan, nagkuhan namin. Puto nga. Area naman kaya ako. Ibutang sa kunila sa kanang itawag ka ng among kaliukan sa una bang kanang regular nga kuhan. Nagsuri sa bukid kay ang kuhan sa mismo mga tao nga itong mga dinaw-daog. Nga parehas na mo nga daw-daog. Puto nga. Nakakuhan mi. Di mi parang sa Toledo ato. Sugat kami disgar. Barang igaas ato mga sundao. Puto inundan nga nadakop po nila. Dakop nila. May guide nila nga. Katong sitli pag-guide nila. Nakailan ako. Hindi na ako nga sa kampo. Di sa laog. Iso na BRC. Ikaw ate Petronila, unsa man sad ang imuhang tubag niini nganong nipadayon gihapon ka sa pakigbisog, bahalag nakita na nimo nga kung giunsa ka grabe nga pagpanghulga sa inyong pamilya o pagtrato ngadto sa imuhang papa, nganong nipadayon pagihapon ka sa pakigbisog? Tungod sa pangitabo ma'am nga sa among tibok pamilya nga nganong giingon ato mi nga hapay unta among pagpangilabuhi ang pinarong mi sa among tanang dili mi kuan sa balaod ang among mga ipambuhat sa among tibok pamilya man nangumami unya giingon ato ang akong amahan giingon ato nga grabe ang ilahang
pag kuan sa akong amahan ba nga gikan sa pagkulata hantod nga gigukod sa maayo nga muna to nahan maogid diin nga mo ni tabo niya nga diha sa akong atubangan gipusil siya gipatay siya katungod sa ingon anak mga agin sa gobyerno pero dili man siguro agin sa gobyerno ma'am kay tungod nimbarog man ka sa imong katungod nga nila nang gidaog gikuhaan nila katungod ang tibok nga tao nga magpakabuhi unta ba nga magtinarong og paningabuhi sa bukid yano nga tao ba murag ila bitawng hatagan o giya nga makasukol sa balaod sa panggobyerno patungod sa ilang mga kanang gipambuhat nga walay mga ug walay magtapok-tapok ilahang pandakon kulatahon mo na kuanan nako ba nga pagkakuan nako sa akong papa nga nagtubo ko inana murag nakuan bitaw sa akong utok nga kanang nakakat-on og unsay agin sa gobyerno katungod sa ilang gibuhat sad ba nga dili maayo ba nga buhat sa among tibok pamilya. Og katuno inyong nasaysay nga sa kay kamo nakigbisog gyud mo kay tungod grabe nga pagtamak sa inyong karapatan isip taw nga bahalag kamo nag-umara mo dito sa inyong dito sa Mindanao hapsay ra unta ang inyong panginabuhian pero ginaatake mo sa gobyerno bahalag wala mo gibuhat nga angay nilang dapat to nga ibuhat sa inyo base sa inyong gisaysay grabe kaayo ang pag-apekto sa inyong pamilya kun diin kato gisunog ang inyong balay grabe kaayo ang pag-apekto labi na sa inyong pamilya o kato nadunggan pod nato kang Kuya Maximo nga sila mag-uuma lang sila dito hapsay ra ang ilang panginabuhian wala sila gibuhat nga bati pero kay tungod ginaatake sila sa gobyerno wala na mas maayo na mas kuan na lang makigbisog kay tungod ato man di ay gihapon ang ginabuhat sa gobyerno maayo nga mo makigbisog ta para dili pa mapadaghan ang ilahang mabiktima pero karon kay kanang katong nadakpan mo gipasakaan mo og mga bisag unsa nga mga kaso nga kuan sa inyo kanang unsa man ang inyuhang na nahuna-hunaan atong mga panahona nga gipangdakop mo gipang kuan mo sa militar atong higayon na ma'am nakaingon ko nga kanang murag yun ko ba nga wala na taluoy sa mga tao nga mga biktima nga walay mga sala diretsuhon lang gani o kanang dakop niya moto nga nagkuan napriso pa man ko ato katong pag-ingon nga muuli si Noy kay tabangan niya ang mga tao nga katong nga priso mga kasuhag rebellion muuli siya kay iyang tabangan nga makagawas lipay kay mi ato nga ingon nga mugawa mo uli si Noy pero pag uli niya nahitabo nakita ginamo nga sa bisag diha ko sa prisuhan kay naamay TV sa kuan hilak ka ko pating hilak na ko ma'am nga wala nagyo tao nga makatabang na inamo sa pareha namo nga mga kabus nga yanong mulumulupyo sa bukid nga ginato ba nga wala nagyo di ay tao nga kanang makatabang namo kay tungod ultimo gani ang Pinoy gipapay man gani sa diha gyud mismo sa airport pag-abot lang gyud niya sa airport ito sige ko hilak sige ko kuan nga wala na manghimo murag wala na kuan na wala sa paglaom ba kay maumang dito na sa ako lang sa ako lang panguna-una
nga maoy makatabang tanan namo ba nga makagawas ni nga pinsa tong mga dinaog-daog nga iyang maoy makakuha ang gobyerno ba maoy makapukan sa makakuha sa masyalo nga wala na daghan kay mga biktima nga katawhan nga mga yanong lumulupyo nga walay mga sala ba nga gabay na tayong mga kuan mga military sa unang panahon sus murag ka ng mga panuway mga panuway nga di na ko may imagine ang mga buhat sa mga military sa unang panahon. Oo, so karong panahon na ate makitaan man jud no na daghan na mga tao na dili mo tuo bitaw sa mga kaagian, mga kalisod atong panahon na sa martial law kay lagi daw mga golden age kuno to atong panahon na. Isip na nakasangati sa kabangis sa martial law, unsa inyong mahatag na mensahe ani nila ng mga tao unta ate? Ang akong ikasulti lang ato ang sa mga tao labi na sa nagtubo karon nga panahon na ang akong ikasulti ako lang ikakuan nga magampo nga dili lang unta mausab ang katong batas militar sa unahon kay dili gyud layo ang atong matagaman sa mga sa nasod kung mubalik ang katong batas militar or martial law sa kung ikapanaog na sa kanang karon nga pamantaod ba nga ang presidente nato nga dili lang unta niya pareho ang iyang gibuhat sa iyang amahan sa unang panahon kay ug mo take over na gani ang martial law ang mga military mao naman doy murag hawd murag moy muhawd kay sa karong panahon na nga ang military karon nagbantay karon ang mga military dili sila masipyat kay daghan man kaayo na ay human right nga nagbantay nila nga mugukod nila pero sa unang panahon sus luoy kaayo kay why right sa una nga mubang ang nagtabang namo sa una prilapa luoy kay tanan sila kay bukuron sila pareha katong Dr. Alberca nila ni kanang Dudong Organza ato ni Surigao gipang ato ni Surigao gipatay lang gali taon to tabang namo ginising ato karon ang mga tao nagtabang namo sa unang panahon mo na ang ako lang unta nga pangayoon karon nga dili lang unta may tabo mabalik sa unang panahon ang katong batas militar kay lisod may guman sa akong mga anak maugi na akong gipangayos Ginoo nga dili lang unta mo balik kay ang nga di may guman sa akong mga anak sa mga tumutubo nga mga kabatan-unan karon na may guman nila ang among nahiaguman sa unang panahon. Ikaw Kuya Maximo, sa manang imuhang mahatag nga mensahe para sa mga tao nga naghunahuna nga wala ra taw ni ang mga nasinatian kay tungod hapsay ug nindot kaayo ang kinabuhi daw kuno sa panahon sa diktadorya ni Marcos. Kanang ilang ituhuan ma'am, ano yung pagtuho karon? Mayroong ko nga sayop. Ako ay nasayop yung sa hapsay ang panahon sa Diktaryo Marcos. Dili kong to kay ako. Sus, pagkunaon ako hantong karon ma'am. Di ko makatugo, makaunahon ako kung kaagi kanyan to. Kami, kanyan to nahiagom mga mag-uuma sa bukid. Giunsa, ang kapait ang kalidan ng nagiyan, kakuyaw. Sus, nagpasalamat ko siya. Gibuhay pa ko, hantong karon, nabuhay pa ko. Ako maigos bala itong panahon na. Kaya, ang Kauban, pinakabakauban namang gipatay sa bukid. Pamulil mga pisi o mudagan. Anong tapo ko yun, mudagan. Kung matilag buto yung Armalite, musilo nila. Una, kanang ilang gisulti karon, kamingon sila nga hapsay. Unsay hapsay? Panahon masyado, hapsay? Sus, ang among kakuyaw, kakulba, ang kapait ang giyan. Di maasoy sa kinabuhi sa tao, og lupa, og sila karon magkasulti, anak, og liya pa nila itong panahon na. May ba, makahiyan mo sa makatuwa ta sila. Kanang kay kami sa itong panahon na, pinarami kabuk ang karon nga, ngayon ani nga, nahiagom itong kalisanan. Kaya ang mga kaubang ito sa bukid.
Di na nagkasulti sila. Kaya tuwa, mas buko, di na sila kayo pa. Tumbayan pa rin ang pangidaron. Di na kayo sulti nila kayo. Huwag may makatabang nila sa bukid. Luoy kayo, ma'am. Ito pinapanahon na. Luoy kayo. Huwag mabalik ka rin. Ang tawag mo yun nga, hapsay. Ang marito, huwag sa'yo hapsay. Dili ka hapsay ang gobyerno. Panahon na, nakatuon may pinghani tungod sa ilang gibuhat. Na nakatuon may gitudluan na po niya ang sa gobyerno nga makasuko nila. Ito silang gibuhat sa pagkabangis. Panahon Marcelo. Mura niya po ipakapon nila mga lisod sa gayo. Ganahan lang may magpasalamat balik sa pagahin sa inyuhang oras para masaysay pod ang inyuhang kasinatian kaniadto sa panahon sa martial law ug gani ang inyuhang mga istorya nagapamatuod nga dili gyud hapsay ug dili gyud nindot ang panahon sa rehimen ni Marcos kay diin sa inyuhang mga gipang istorya grabe kaayo ang grabe ang pagpatalamastama sa inyuhang karapatan ug kana nagapamatuod na nga grabe ang mga biktima ug grabe ang kasaypanan ngadto sa mga katawhan. Ug dito na nahumano ang atong pagpaminaw sa kasinatian sa pamilya Laurente. So daghan kaayong salamat ninyo Ate Petronila og Kuya Maximo. So makita jud nato no sa ilang istorya kung unsa ka bayolente ang mga sundalo, ang mga estado atong panahona na kung mahibaw-an gani or maaan gani kang mubatok o mubatok sa gobyerno kay i-target jud kanila. Parehas na lang sa nahitabo sa papa o maski sila nila Ate Petronila o ni Kuya Maximo. Atong nadunggan kaganina no nga sila kay hapsay lang sila nga namuhi dito sa bukid isip mag-uuma pero kay tungod ginaatake sila ginatawag nga rebelde kana ikaw daw kuno nga simple lang imuhang panginabuhian dito sa bukid nga gikalit lang kag ingnan nga rebelde o kundi ginaharas ka kanang sukmag ka sa mga militar di ba ikaw pud mismo kanang ganahan sad ka nga mo fight back makigbiso gali kay tungod dili maayo ni ang ilahang ginabuhat niya katong ilahang mga na experience nilang Kuya Maximo og Ate Petronila nagpaingon lang gyud to kung unsa gali ka grabe nga bisag kinsa walay ginapili ang gobyerno nga pang-atakihon ni adtong panahona. Nakita sa nato no ang ilang istorya sa dokumentaryo na sa Masa kung diin dito gi saysay ni Ate Petronila na dili ra sa panahon sa martial law na naapektuhan ang ilang pamilya kay hantud karon makita gihapon ang epekto sa mga nasinatian nila ato kaniadto. Na-share to dito sa documentary no na wala naka-eskwela ang ihang mga manghod, wala naka-graduate kay lagi nahadlok ang eskwelahan na dito kuno na muskwela ang anak sa mga rebelde mo na wala sila nakakuha og tarong na edukasyon nya karon naglisod sila og pangita og trabaho in town. Ang kasinatian sa pamilyang Laurente usapod siya ka manifestasyon nga dili lamang ang mga gipang-atake sa gobyerno ang naapektuhan pag martial law kundi ang ilaha pong mga kabanay ang ilahang pamilya susama sa katong igsuon ni Ate Petronila kato ganahan unta siya nga mueskwela mahimong doktor pero tuod kay dili man nahadlok pod ang eskwelahan nga pasudlo na sila balik kay tungod gina-intimidar na sila sa militar maong wala sila nakapadayon og pagpaeskwela mao nang grabe kaayo nga pagkuha sa ilahang damgo gani isip bata nga kanang ganahan lang nga mo eskwela pero wala nila nabuhat kay tungod sa pag-intimidar sa mga militar sa ilaha. So diri jud nato makita no na ang atong paghatag og gibug-aton sa ilang mga sugilanon mas mapalaw man nato ang pangpalapas sa tawhanong katungod ubos sa diktadoryang Marcos. Og sa atong paghatag og gibug-aton sa ilang sugilanon mas napalawman pa nato ang pagpanlapas sa tawhanong katungod ubos sa diktadoryang Marcos og bisan unsa pa man nga rason ang gipasaka og bisan unsa pa man nga pagpahumot ang gibuhat
Dili dapat nato hikalimtan ang dugo nga nanligay ay sa lain-laing parte na sa nasod nato hilabihan na dinhi sa Sugbo. Sama sa giingon ni Ate Petronila ganina, iyahang mensahe, dapat dili jud nato makalimtan ang mga tinuod na nahitabuan ning mga panahona para dili mabalik ang mga nasinatian sa kaniadtong martial law. So never again, never forget to Oo, never again, never forget. Ug para pod sa ato ang mga tigpaminaw karon ato ang nadunggan man ang mga kasinatian nilang Ate Petronila ug ni Kuya Maximo ug amo pong nasaysay kaganina ang mga lanlain pod nga mga biktima dito sa martial law mainta nga kani mahimong pamaagi nga basin pwede nato pod ma-share ang ilahang mga kasinatian sa ato ang mga kaila para ato ang ma-fight gani ang historical distortion disinformation kibahin sa martial law. Mao kadto mga igsuon hinaot na kat-on og nadasig ramo sa ato ang programa. Sa makausab mao kini si Christine Pilongo og kini si Aya Limatog. Mauni ang Batbat, kabatanunan hinumdumi ang balaod militar. Mga sugilanon kahapon, ipadayon kita sa pagbangon. Ang kasakit sa kagahapon, magdala ang hustisya sa kadugayan. Kini ang batbat, kini ang batbat, kini ang batbat. Listening to DYUP Sugbo. Kauban nimo. Ang imong kauban, di kabiyaan. DYUP. Ipanong
pa kong di ti kabiyaan. Ipanumpa kong di ti kabiyaan. Ipanumpa kong di ti kabiyaan. Ipanumpa kong di ti kabiyaan. O pag-augtad ko ang tanan. Ipanumpa kong di ko mabuhin ang kinabuhi ko. Ganin mo lang. May pasa akong mga damgo, aduna pa'y ikaw ug ako. Ukon mauman gani may pagmatukog balik, ukawara ko buwag na mo. Kuyog-kuyog pa kunin yung duha, sungog-sungogon ka. As if nagikilig, apan di ay nagsakit. Di ta uyab, walay ikaw ug ako. Apan kung magselos ko, ayaw pagbuot, sige na lang taanig. Ha, 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 katawa. Ha, 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 hasula ning kahimtanga. Selos nga lisud gyud kapungan, labaw nagsiya ang imong kaupan. Ngano mang mahadlok kung mawa ka, ngawa mang yuti ka maakuha. Maong sorry na, waku gyud damha akong dakong sala. Na-fall ko ni mo to, promise di nagyud mautro. Kay di ta uyab, walay ikaw ug ako. Apan kung magselos ko, ayaw pagbuot, sige na lang taanig. Ha, 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 katawa. Ha, 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 hasula. Unsa untaman, wala na ko'y mahimo. Permi Kaliho, kasadya, kadasig, sa kinalibukan sa Cebu. Kani ang NKKLKL, Crazy Local 5. Crazy Local 5. What's up mga eskolars ng bayan? You are once again tuning on to NKKLKL, Crazy Local Finds, where we unearth cool spots, discover hidden gems, and spot local havens on a budget. Ako di ay si DJ Mike, inyong lagan na kumpare na anda makichika og mga cool spots nga mga local places para kaninyo. Together with me is my forever partner sa lakwatsa and never absent ba sa place hunting ang hisgutan,
DJ Minz! Yes. This is DJ Minz and thank you for that, bestie, no? Dili dyan ko mo-absent ba sa ting laag na. Kaya ba baka, bestie, mag naabot na gito sa period nga ito pinakagi-wait na jud kay hapit na gid holiday season. Lagi, bestie, oy, kanang dali na jud kaayo. Dali jud giniagi ang mga previous months, no? Kanang the struggles nga atong gi-face during the kuan months. Then karon kay hapit na gid mahuman ang year. So, 2024, if diliin mo tuig karong 2024, baka nig 2025 year na to, bestie, no? So, kanang makatuo ka, bestie, nga kanang holiday sa gyud. Karon kay Lenten season, then after sa Lenten season kay Pasko na, pero after sa Lenten season kay cook out. Uy! So, di ba more nagsunod-sunod gid atong rest karon, bestie? And so excited na jud ko kay kapoy na jud kay sa eskwela. I mean, of course, malingaw sa ko sa eskwela, pero kapoy na jud kay magpatong-patong tanan. So in need na gid ta, in desperate need of a break. And gusto na jud ko mag-rest, mag-date-date sa akong uyab. So ang definition na mo sa imong rest kay imong uyab, DJ. Yes. Also talking about no, nakoy perfect nga kanang atong topic karon, DJ, kanang perfect gud sa mga ganahan og break with their special someone. Kay karon will make the lives of our fellow isko and iska by giving them option places to date this holiday season nga aesthetic, comfortable, og pasok pa sa bulsa. Yes, wag gyud ato gipangita no, date nga pasok sa bulsa. Kay of course mga estudyante pa ta, dili pa ta makagastog mga garbo kayo nga mga dates. So kanang pasok sa bulsa og malingaw jud ka. So ganang gigay ko ana, bestie. So unsa man ang lugar atong mga adtuan ba kay murag andam na jud ko. Oh, so ganana ka mula ka after aning recording, DJ. Yes, mag-date na ini ko. Oh. So tama ka dyan, bestie, no? Kanang nindot ko ning adtuan ang ato mga ipang feature na 2 local places for today's Friday's Fine. But before we begin, mga scholars ng bayan nga namino karon, don't forget to follow us on our social media platforms, DYUP Sugbo, Facebook, YouTube, Instagram, and Twitter or X at DYUP Sugbo. And this way, you can get behind the scenes glimpses and stay updated to our upcoming episodes. Yes, so if you're looking for more options for dining, shopping, studying, or simply leisure activities, make sure to stay tuned for our upcoming episodes. Now, let's start the show by introducing our very first feature. Only here on NKKLKL. Discover the unseen, treasure the affordable. So yo sa mga escorts ng bayan nga namin na karon, we are now on our first feature for the day. Yes, that's right, DJ Mike, and we've got something special for you today. Are you ready to discover a hidden gem just outside the Juanito building? So kanang building sa Ayala nga gold na adir dapit atong feature karon. So stick with us because it's going to be blooming fantastic. Okay, so here's the scoop, mga escolars ng bayan. So there's a flower store just outside the Juanito building and they're practically giving away fresh flowers. I mean, like, their prices are very low and it's almost a steal, pero like dili giveaway na kanang giveaway nga free ra, diba, DJ Minz? So mura na lang lagi giveaway tungod sa kabarato sa ilang prices. So if musud kag mall no, mga mahal jud mga pila ka kalibo ang mga bouquet dira karon. So kani nga feature is very special for those nga gift giving ang mga love language. So kanang mga mag-uyab, mga guys dira nga basin ganahan mo kanang palitan inihong mga uyab og flowers. Kung namino akong uyab, wink wink. Joker. So dili na siya. It's not only for men, no? Kay kanang ang mga girls food pwede mo palit sa ilang mga boyfriends, pwede mo palit sa inyong kanang mga loved ones, inyong family, and this is very important especially karon nga hapit na kalag-kalag. So kanang tungod sa hapit ng kalag-kalag, dili ang mga patay ang atong i-remember through giving them flowers, but also those who are still living, DJ Minz, diba? So ako nakitaan sa TikTok no, and something also I've read before nga giving flowers daw kay mo daw na ang pinaka-ultimate nga gift giving. Kay wala bitoy, diba, if mo kag flowers, wala mo siya pulos mo kinabuhi. Like di man nimo makaon, di man nimo masulob. So it's just really there nga kanang just a physical reminder of their love for you. So it's nice that muna atong feature karon. So kay bawa mo nga ang flowers sa ato sa atbang sa Juanito kay they're not your average flowers either. Dili ra ka nang makita nimo sa kilid-kilid. They're so beautiful, vibrant, and perfect for any occasion. So you want to add color to your life, like you want to buy flowers for yourselves, then go.
because this is the place to do it. Kay inyuhang mga prices, no? Kay barato gyud kay siya. Like, let's say, nakasway kong buy dito bouquet of 6 roses. Niya ka ng, grabe ka big na kay mga fillers and bouquet na, kay mga 200 pesos ra. Oh, so barato Grabe, rin kay barato DJ ra Men. jud. So, mao na ang best part no kay dili siya need nga ma-boosted gyud ang atong bulsa DJ Men kay affordable gyud sa atong mga allowances as mga students, diba, DJ Mins? Affordable or good. So now let's get into some details. So they have roses, mga tulips, panagsarapod kung in season, na sila mga lilies, mga sunflowers, you name it. So dili good ni mga pangkaraniwan. Filipino, pala tayo. Dili good siya, not your average flowers, good. And especially pag yun, dili yun na mga lata-lata nga buwak, yung expect mo 200, basin mga lata-lata na nang dili jud. Kailang ilang mga flowers, mga fresh from the farm and arranged with love. Tinuod jud na no kay maadto ko dito, usually mga family sila nagbaligya. So really made with love ang mga flowers. Ang karon na season DJ Mins no kay naa sila special nga treat or like promo kay tungod kanang Lenten season kay affordable ang ilang mga baligya, 'di ba? Yes, kay 'di ba usually if mga flowers kay kanang if ting peak season ganit ikalag-kalag ting Valentine's kay grabe ka taas ang prices, mura gyud ni jump maayo. Pero sila dito no kay dili urgent kaayo nga naka jump. Although of course ni increase sad kay ting demand season man but not that increase. So ilang mga 200 ma 250 na siguro. So very friendly, good for everyone. Kay dili ba tanan no kanang makagastog libo-libo para mga buwak lang. So it's nice that we have an option like this and very near UP as well. So unsa man nila pag-add to DJ Mins? Maglakaw mo be. Bitaw, if Yes. ang atong PE kay Walking for Fitness, perfect yun kayo kay aside nga kanang natay mapalit na flower kay maka-gain taog healthy lifestyle tapos maka-appreciate pa ta sa atong environment inigwak-wak nato. Yes, tinuod siya no kay it's really close kana gawas mo sa UP no kay makitaan nga gold nga building adto lang mo subayan lang ninyong gold nga building and atbang ana daghan na kay na sila naglaray nga flowers. So or as a go personally tigpalit og flowers if birthday sa akong friends, birthday sa akong family, birthday sa akong uyab mga ato sa gid ko buy og flowers kay barato ra gid sila dito digid ka mabusot imong bulsa. So kay ba mo? Trivia season na pala tayo. Speaking of flowers, kiba mo muna yung mga fun trivia ninyo about flowers. Unsa may itong trivia today, DJ Mike? Atong trivia for today, mga Kuya Kim, Kuya Mike ko ngayon. So mga scholars ng bayan og DJ Mins, kiba mo nga ang sunflower kay move sa face sa sun. Kung asa ang sun, doon ang sunflower. So, dili siya murag sun, mo face mo gid siya sa sun. Wow. So, here's another for you, DJ Mike, and everyone else. So, si Ate Min pagkaroon. Kay ba mo, na tulips can keep growing even if you cut them? Oh. So, bisan mo pahit kag usa na ka tulip, if imo siya i-cut, mo regenerate. Mutubo siya balik. So, they can even grow up to an inch in a vase. So, grabe. Mga katsa. Daw, bisag giputol na mutubo. Gyapon DJ man. So, pwede ka ng endless ang iyang lifestyle. Yes, I love that. And grabe ka, especially if iska ka, we're known to be famous sa kana ato mga sunflowers. So, kana ganang ultimate dream gina na ako no nga ini-graduate na ako kay maka-receive og sunflowers kay di ba usually diha man na magawa sifting graduate na so mugid akong dream as an scholar ng bayan is to get those sunflowers and usually mga sunflowers mga mahal kaayo sad. So diri ay lang mga sunflowers mag-range o mga 100 per piece. That's already cheap for a sunflower kay usually mo dagan gid mga 400 500 per piece. So barato ra gid ilang sunflowers diri. Grabe, mga affordable ra yun. Wait, DJ Mike! OMG! Natay color karon DJ Mins. Special episode kay natay guest for today. It's ato tabagon DJ Mins. Sige. Hello? Hala, kanang uyab din nimo DJ Mike! Hello ka DJ Mike! Nangita og buwak ang uyab ni DJ Mike. Hala ka DJ Mike, di din mo palitan og flowers imong uyab. Palitan this after ng episode DJ Mins. Hala, sa tinuod gid sa mga nag-uyab karon, pwede siya mo palit sa flowers sa atbang sa manito kasi it's really affordable and beautiful. Yes.
So grabe jud kaayo no. So before we wrap up ani nga feature, remember to swing by gyud ato nga flower shop just outside Juanito building because they have got the freshest blooms at incredible prices, and we're telling you, you won't regret it. Kinighatag nimo ang smile sa person, you really won't regret it. And that's right, DJ Mens, no? And remember mga eskolars ng bayan nga, buying flowers isn't just for special occasions. It's a simple way to brighten up your day, your home, or even surprise someone you care about. Yes, it's very, the best flowers that you can get is the just because flowers. Nga tagaan lang ka for no reason. Kay love ni mo siya, tagaan mo siya. So why not do that today? So go check them out, grab a bouquet, and spread some happiness. And that's it for our first feature. We'll be right back after this short break. Asa man ta mangaon? Mauna, dapat naminaw jud ta sa nakaka-local before ta mihawa. This is a friendly reminder from Nakaka-Local. Naa namo tanan, kalihok, kasadya, kadasig sa kinatibukan sa Cebu. Alright, you're still tuning into Nakaka-Local, Crazy Local Finds. And speaking of brightening up someone's day, di ba, to continue ganina, inighuman ni mughatag sa buwak, malipay na magyud. Kaya mo ba ka, DJ Mike, what makes a perfect date night? Let me guess, DJ Mins, is it in a movie theater at an unbeatable price? Yes, tama ka dyan, DJ Mike. So personally, sad nyo, ako sa favorite mga date nights ka ng mga cinema dates, mga comfy dates. So karon, DJ Mike, we'll be talking about a movie nga trending karon tungod sa iyang pagkabarato. So kani siya nga movie, kaya available ni siya on all SM cinemas. So we're making it easy for you all lovebirds, mga buddies, and families out there because you can catch the new hit movie Balota for only 150 pesos in any SM cinema. So this is 150 pesos for students and teachers. So they have to present their kanang IDs, DJ Mens, no? If wala pa IDs, like sa itong mga freshies karon, you can bring your Form 5 with you. Adto nimo sa cashier. Tara, ipakita nimo ang Form 5 nga dako kayo, then makaless na sila. Yes, tidol good na. And baka personally attest gigo kay yesterday jud kay natanaw sa og balota no kay ngano gutaon akong palampason nga chance nga 150 na lang. So ni adto ko nalimtan ako kong ID. So guys, you never should limit your ID. Pero nag-present ko sa akong study load. Ako yung i-search dito sa Gmail. Asa naman akong study load kay importante gud makasave ko 150 gud ako. Nakasave ka, DJ Mens. Oh, nakasave jud ko, of course. So 80 pesos ang atong na-save. Perfect na perfect gud. Pwede na makapalit og mga other things, diba, DJ Yes. Kay if normal lang ka nga person, normal. If you're not a student nor a teacher, ang regular price is 230 pesos. And it's not that bad also. Kay usually ang mga SM, ang mga cinema prices kay mga 290, mga 300 plus. But if you're like for this movie specifically Balota, barato gid siya kay it's very good jud. It's very politically woke. Nice kay mga themes ang gistoryaan, and then kay Boca for me is the very perfect movie for your first date. Kay DJ Mike, di ba, imagine first date mo tanaw mo politically aware nga movie, so makaibaw na ka unsay political stand niya, di ba? And it's very important. Political stands are very important in dating. Kaya unsaon na lang bulok de kayo og kanang mindset imong mauyab, di ba? So it's very perfect jud. So first buhaton nimo DJ Mike, mapalit kag buwak no. Palit kag buwak sa kanang Juanito at bang sa Juanito. Dili gid sa Juanito ha, at bang sa Juanito. Di ko man ana usa kay mog 04L pa dong SM. Kung hala, si mananaw tag balota. So di ko man ato first date ni no, first date. Di ko man ana maka-aware, maka-gauge dayon ka if worthy pa ba sa second date or not. Kay but if di ay lahi di ay yung stand, di ba? Dili mo same og political stand. So it's very important. So murag ang balota kay murag test, like first test dayon sa if compatible ba mo sa imong partner nga ka-date, di ba, DJ Mens? And kabaw mo nga ang balota jud kay worth it jud siyang i-watch kay ang themes nga ni DJ Mens ganina kay very relevant og very kanang need gid nato mahibaw-an as students nga kanang ang issue nga na surrounding is votings, then knowing nga upcoming na ang elections is 2025, relevant yun dyan na issue nga dapat kita ma-involve, di ba? Grabe gyud, and personally grabe gyud ako ang
kanang sige pa ni mouth akong balhibo no kay the storyline really will keep you at the edge of your seat like permit ko unsay sunod ani but at the same time it's also very predictable no kay bawo na maguta sa sistema sa ato ang politika dinhi so merg makakita gyud ka especially as UP students we are very woke about this concept ba and then igdanaw nimo sa balota no kay merg kag makanang merg ma-validate ang imong mga natun-an bito dinhi kay tinuod good it's really happening in the Philippines and the movie is really a great way to see it like in another perspective so nice gyud siya DJ Mike kay usually atong mabasahin about ni DJ Mins no kay kanang sa mga newspapers mga narratives sa jud then kani kay different multimedia platform nga movie nga kanang barato na jud kay nga 150 pesos then makaget pa kag front row seats of like sayo kay ka nagpa-booking or like sayo ka nagpalit og ticket DJ Mins no then kanang makakita na ka sa kanang labeled karon as one of the best movies nga political ang relevance this time being and whether you're into action or different types of genres political or just want to watch a good story with heart Balota delivers it for you, diba, DJ Mins? Yes, tinuod gyud that no, cause it's both action and politics. Kay they're very closely related. So very action gid siya, action gid pusil and everything. Niya kanang merge kag kanang na makagunit gid ka sa imong seat ba. And of course, if nakay partner, magunitan yung partner kana. Grabe na kayo ang movie. And grabe gyud. Can we talk about the 150 peso price? It's very student friendly good. That's basically a price of a cup of coffee sa mga cafes. Grabe. So why not skip that coffee today? Go grab your date and treat yourself to a movie instead. Grabe. Exactly, DJ Mins, no? Kanang perfect yun siya sa couples or with friends or anyone looking to watch a great movie without spending a lot. Plus, you can't beat the ambience of the cinema compared if magtan-ara ka sa kanang imong room. Yeah. Lahi na jud ang feeling sa cinema kay ma-feel jud kay dako jud kay ang screen. Ang sounds kusog kayo sa work. Ma-feel jud ka na jud ka sa movie itself, di ba DJ Mins? Yes. And here in Nakakalocal, of course, we feature mga pasok sa budget no nga mga places in Cebu. And it's really pasok sa budget kasi 150. Panagsada kayo ng mga prices for cinemas, no? So, kay ba baka DJ Mike, ang bida sa balotan no kay si Marian Rivera. Ooh. So it's really nice no because aside from very politically aware ang movie aesthetically pleasing sa daw mga tao nga bida. Grabe sa jud. Then aside sa na DJ Mins no, ang other characters nga or other actresses there kay kanang mga well-known nga comedic personalities on the social media platforms sila Sasa Girl o si I forgot si Esnir. Si Esnir. So something new of them ang atong makita nga kanang apart from the funny persona nga ilang gi-present sa social media kay nasa sila serious take or like kanang they can deliver something that we cannot think of them delivering. Yes, grabe jud. Shock gyud ko bitaw ni Esnir og ni Sasa kay halo. Grabe kay ang ending yun, mag-revolve nila, spoiler lang, it revolves around Sasa and Esnir. It's really nice. Yeah. So grabe cute siya, DJ Mike. So if nako recommendation ninyo in any SM stores, I would like to recommend SMJ Mall, the new SM, kay reclining ang seats. Grabe ka? Comfortable for your 150 pesos, reclining na yung seat. Asa ka na? So dito good. Alright. So, grabe good kay ka nang makaibaw na taon sa mga perfect date nato no, DJ Mike. So, unsa man tayo itong perfect date? So, atong perfect date, no, kay siguro sa ako ang work na ako'y idea, DJ Mins, kung unsa ang perfect date sa akong next nga date sessions. So, mag-start by buying cheap flowers from across the Juanito nga building sa Ayala. Tapos, iaya og date, masakay og jeep padong sa J-Mall nga SM nga new open dra, then mag-watch og balota. Yes. And you know what's nice about that, DJ Mike? Kay dili gyud siya nga nakamahal. You can get a whole date under 500 pesos. So, di ba? Let's compute. Compute. So, if tag 150 mo each, 300 na. If ang buwak tag 200, 500, di ba? Pwede na lang maglakaw. Pwede, paglakaw na lang mo. So, extra lang sa plite. Let's say, 50 ang plite inyo habot. Di ba? 550. A whole date na. Then, grabe na mo kalipay. Na kay bouquet na pag yung movie for 500. Then, quality times at kay DJ Mins no, then maka-rested ka at the same time with special someone pa, Jude.
Yes, grabe good DJ Mike. So, I think that's it for our feature today. That would be the perfect date this holiday season and this election season. So, it's very important good nga you have the same political stance and of course also be aesthetically pleasing about it. Kaya mo ka, pwede man mo itago-tago good nga, ito na to sa date ani movie. Na the hidden agenda para makaibaw you know, makano ka personally sa imong date, diba? So, it's really nice and I would really recommend it as a person nga nakatry na both sa katong flower shop katong gi-astoryaan o sa balota. So that would be the perfect date and night. And DJ Mike. So kaning pag-support nato sa mga balota films like type of films nga local kay also means supporting our talented filmmakers, writers, and actors. So it's a great way to celebrate the talents we Filipinos have, DJ Mins. Yes, exactly, DJ Mike. So go grab your friends, family, or a special someone and head to the SM Cinemas. You're not just watching a movie, you're supporting the local industry. So I guess that's it for our Friday Finds episode. Nahuman na to, DJ Mins. Oh. And I hope you guys will have the best dates of your lives with that recommendation. Sakto, DJ Mins. No, we hope guys nga kamo nga namina karon nag-enjoy sa mong mga features kay kami nag-enjoy to talk about it nga kanang nag-push ninyo good nga mag-go on a date kay you know we only live once so kanang ask them out kung na-shy pa mo karon or like hesitant, then this is your time. This is the moment. This is the sign that you've been waiting for. So, ask them out mga escolars ng bayan. That's so right, DJ Mike. So for me, no, ako ag yung kanang suggestion for you guys is to do the first move. Make the first move. Ask them out on a date. Because you'll never know, di ba? At least once you do the first move, di na kasi wait. Kaya so kayo ako niya ingnan. Kaya sa kayo siya mo confess na ako. Di na kasi wait. Be assertive about it. First move da yun. Ask them out. So if it won't work out, thank you next, di ba? Di pa ka magsayang-sayang sa iyong time. So, ask them out na. Go buy your flowers and take the date. So, you can try it alone if you want, of course, sa mga single friends sa Totira. Ang dili pa kayo into the romantic life, you can try it alone. Of course, mas makasave you ka if single ka. Or if you want to go out with your friends, that's also nice. Or your blockmates, di ba? Or imong baliw, Yes, DJ of course. Mins. Of course, good. Mas, I'm good at to. Okay, so I think that's it for our Friday Finds episode, DJ Mike. So yes, that's right, DJ Mins, no? Well, mga escolars ng bayan, our next features will be on Monday. So make sure to listen to NKKLKL Crazy Local Finds every week to catch more of our exciting contents, adventures, and journeys, all while exploring every nook and cranny of UBEC. Yes, very well said, DJ Mike. So don't miss out on our next adventure and remember to stay curious, stay local, and stay tuned to more of our segments right here on DYUP Sugbo. Until next time, this is DJ Mins and DJ Mike signing off. Stay curious, stay local, and stay tuned to NKKLKL Crazy Local Finds. Here we go, there's no stopping now. Can you hear the beat blasted out? Tune in here for a great surprise. Ride the airwaves and come realize. There's a lot to learn and much to see. Come be updated here in UPC. Turn your radio on and find your way. DYUP's here to save the day. DYUP, Kauban mo. You will never be alone. Bringing you the hottest, latest in the zone. DYUP, Kauban mo. DYUP, Kauban mo. You will never be alone. Bringing you the hottest, latest in the zone. DYUP, Kauban mo. In the world's heavy, don't
DYUP Kauban nimo. Bisan asa man kamo adto, music ug balita nga bago. Adi akini paras imo, maski ikaw lang usa. Daghan ug bisag asa. DYUP di kabyaan, andam kang pagsilbihan. There's a lot to learn and much to see. Come be updated here in UPC. Turn your radio on, you find your way. DYUP's here to save the day. DYUP Kauban nimo. You will never be alone. Bringing you the hottest, latest in the zone. DYUP Kauban nimo. DYUP Kauban nimo. You will never be alone. Bringing you the hottest, latest in the zone. DYUP Kauban nimo. Kauban nimo. Kauban nimo. Kauban nimo. DYUP Kauban nimo. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, dalas ng sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisigil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mong pagaw, ay hinatang tula, kawin sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagtitingin, ang bituin at araw niya kailan pa may di magtitingin, lupa ng araw ng walhaging pagsinta, buhay langit sa piling mo, ang inigaya na pagkay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. This is 98.9 DYUP Sugbo, the official campus radio of the University of the Philippines, Cebu. DYUP Sugbo operates 3 hours and 30 minutes daily and is streamed online on DYUP Sugbo, our official Facebook page, and on DYUP Sugbo, UP Cebu's YouTube channel. Our radio booth is located in the radio room of the College of Communication
Art and Science undergraduate building at the University of the Philippines, Cebu, Berardo Avenue, Lahog, Cebu City. DYUP Sugbo is operated and maintained under the management of Gwyneth Antinga, Station Manager, along with Gabriel Emmanuel Sulamo, Assistant Internal Station Manager, and Rain Isabel Filizarta, Assistant External Station Manager. DYUP Sugbo is technically managed by its technical committee under the supervision of Caleb George Mirandoy and Yeda Marie Lambujon. The technical heads, DYUP Sugbo's programs are produced and curated by the programming committee under the supervision of Franz Pauline Aberilla and Jarod Owen Eagle, the programming heads. DYUP Sugbo's official Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube, and Spotify accounts are run by the publicity committee under Steffi Erika Gaki and Stephen Cuevas, the publicity heads. DYUP Sugbo's records and documents are managed by Ritricia Llagas, Secretary. DYUP Sugbo's Executive Committee, Technical Committee, Programming Committee, and Publicity Committee are under the supervision of Sir Maurice Chete Villaester, DYUP's advisor. DYUP Sugbo 98.9 Kauban Nimo is now signing off.